Ang lamig ng gabi ay parang kamatayan. Isang abandonado at saradong firing range na walang tao. Ang amoy ng basang lupa at pinunla ay masangsang na sumasaksak sa ilong. Si Luisa Isay Hizon ay nakatali ang buong katawan ng makakapal na lubid, nakahandusay sa malamig na lupa. Ang kanyang bibig ay mahigpit na nakabusalan kaya ang sigaw na gusto niyang pakawalan ay nanatiling walang hanggang pag-ikot lamang sa kanyang lalamunan. Sa harap niya ay nakahukay ang isang malalim at itim na hukay, parang bunganga ng impyerno. Ito ang kanyang libingan. Sa dilim, 5 anino ang nakapaligid sa kanya, 5 opisyal na may mata ng mga halimaw. Sa gitna nila, ang utak ng lahat, si Major Ramon Solis, ay dahan-dahang lumapit. Sinipa niya ng dulo ng kanyang bota ang tagiliran ni Isay. Pagkatapos, yumuko siya, dinaklot ang buhok nito na puno ng paghamak at sa pilitang itinaas ang mukha niya. Ang kanyang mga mata ay malabo at malata, parang bulok na isda, ngunit sa loob nito ay kumikinang ang masaker na tuwa. Ang tatay mo, katulad mo, ay ganyan din katigas. Ang kanyang boses ay mababa at nakatatakot, parang pag-aspik ng ahas. Oo, ganyan din siya nagpumiglas. Bago siya tuluyang mahulog sa bangin matapos madulas sa kasagsagan ng ensayo. Isang ngiting demonyo ang lumabas sa labi ni Solis. Binitawan niya ang buhok ni Isay na parang nagtatapon ng basura. Ang ulo niya ay muling tumama sa malamig na lupa. Itinuro niya ang hukay gamit ang kanyang baba at nag-utos, "O, sige, bumaba ka na at hanapin mo mismo ang tatay mo." Agad-agad, sinipa ng kanyang bota ang likod ni Isay ng walang awa. Ang katawan ni Isay ay walang kalaban-laban na gumulong pababa sa hukay. Sandaling huminto ang kanyang hininga dahil sa tindi ng pagtama sa matigas na lupa. Nang tumingala siya, nakita niya ang 5 anino na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Maya-maya, nagsimula siyang marinig ang pinakakakilakilabot na tunog sa mundo. Shuksyak. Sabay-sabay silang nagbubuhat ng pala at nagsimulang magbuhos ng lupa. Ang matatalim at basang lupa ay bumagsak sa kanyang mga binti, sa kanyang tiyan, at sa kanyang mukha. Ang kanyang paningin ay naging ganap na kadiliman sa isang iglap. Ang alikabok ng lupa ay pumasok sa kanyang ilong at bibig kaya hindi siya makahinga. Ang sakit na parang sasabog ang kanyang baga, ang bigat ng lupa sa buong katawan ay ang mismong takot na makulong sa isang kabaong habang buhay. Ang hangin ay unti-unting kumakaunti, ang kanyang malay ay nagsimulang lumabo. Matatapos na ba siya? Imbes na makapaghiganti para sa tatay niya, mamamatay siya ng ganito kamalungkot. Sa mismong huling sandali na lalamunin na sana siya ng kawalang pag-asa. Ang kanyang mga kamay na nakatali sa likod ay ipiniga ang huling lakas na natitira. Isang malamig at pamilyar na kanti ang nadama ng dulo ng kanyang mga daliri. Ito ay ang lumang kompas na iniwan ng kanyang ama bilang alaala. Kahit halos wala na siyang pakiramdam sa mga daliri, desperado siyang kumilos. At sa wakas, nahanap ng kanyang hinlalaki ang nakatagong button sa maliit na simbolo ng bituin ng hilaga sa gitna ng kompas. Click! Ipinilit niya ang kanyang buong lakas na pindutin ang button. Isang napakahinang ingay sa gitna ng buhos ng lupa, halos hindi marinig. Ngunit iyon ang senyales ng tadhana na yayanig sa malaking control panel ng Command Post ng Special Operations Command, SOCOM, ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa gitna ng papalubog na kamalayan, naramdaman ni Isay ang malaking bagyo na darating para hanapin siya. Hindi ito ang kanyang libingan, ito ang hudyat na magbubukas ng pinto ng impyerno. Sa alaala ni Luisa Hizon, ang kanyang ama ay laging may amoy ng pawis, alikabok, at mainit na ngiti. Si Master Sergeant Jaime Tigre Hizon, mas kilala sa alias niyang Tigre, ay isang buhay na alamat ng SOCOM ng AFP. Para kay Isay, siya ang buong mundo at ang pinakadakilang guro. Ang pagkabata ni Isay ay hindi na puno ng paglalaro ng manika o bahay-bahayan, kundi ng matinding pagsasanay kasama ang kanyang ama. Alas 5 pa lang ng madaling araw, bago pa sumikat ang araw, laging ginigising ng kanyang ama si Isay para tumakbo sila sa bundok. Sa simula, humihingal siya at madalas na bumibigay, nahihirapan siyang makasabay sa hakbang ng kanyang ama. Sa mga pagkakataong iyon, hindi siya hihintayin ng kanyang ama. Sa halip, sisigaw ito ng mababa ngunit parang asero ang boses, "Tumindig ka, Isay. Ang limitasyon ng katawan ay desisyon ng isip. Gisingin mo ang tigre sa loob mo." Ang kanyang boses ay naglalaman ng malalim na paniniwala sa kanyang anak, higit pa sa simpleng paghihikayat. Sa kagustuhang huwag biguin ang kanyang ama, nilulunok ni Isay ang iyak at tumitindig ulit para tumakbo. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, hahaplusin ng magaspang na kamay ng kanyang ama ang ulo ng kanyang anak na basang-basa ng pawis at sasabihin, "Magaling, anak ko. Palalakasin ka ng tatay mo para walang anumang banta sa mundo ang makapagpabagsak sa iyo." Ang pagsasanay niya ay hindi lang para sa lakas ng katawan. Survival, camouflage, land navigation, at unarmed combat. Ibinuhos niya sa kanyang anak ang lahat ng natutunan niya sa digmaan sa pamamagitan ng dugo at buhay. Minsan, napakatindi ng pagsasanay kaya naiyak siya,
Ngunit pagkatapos ng ensayo, laging nagiging mapagmahal na ama ito, nagluluto ng mainit na kanin para sa kanila. Sa magkasalungat na imaheng iyon, nadama ni Isay kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Iyon ay ang matinding paraan ng pagmamahal ng isang ama para protektahan ang kanyang anak mula sa anumang banta na maaaring dumating. Ang kanyang matigas na ama ay namatay ng walang kalaban-laban, isang gabi ng tag-ulan. Simple accident daw, nadulas at nahulog mula sa bangin habang nasa regular na rock climbing training. Iyon ang opisyal na dahilan ng kamatayan mula sa militar, ngunit hindi makapaniwala si Isay. Hindi siya naniwala. Si Jaime Tigre Hizon ay isang taong kayang umakyat at bumaba sa bangin kahit nakapikit. Ang mamatay siya dahil sa simpleng pagkakamali na kadalasang ginagawa lang ng mga baguhang trainee ay walang katuturan. May mali. Isang napakalaking mali. Ang libing ng kanyang ama ay ginanap sa camp na may buong karangalan. Sa gitna ng malakas na ulan, maraming sundalo ang dumating upang magbigay pugay, ngunit ang kanilang mga salita ng pag-alo ay hindi naririnig ni Isay. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa at galit. Habang nakayakap sa kabaong ng kanyang ama at umiiyak, sinuri niya ang bawat mukha ng mga kasamahan niyang opisyal na dumadaan sa tabi niya. Sa gitna ng mga mukhang nalulumbay, sinubukan niyang basahin ang maliliit na ekspresyon na tila nagtatago ng isang bagay na hindi natural. Nang matapos ang libing at umalis na ang lahat, isang general ang lumapit sa kanya. Si General Delfin Bacal Reyes, ang brigada general ng SOCOM noon at direktang superior ng kanyang ama. May mukha siyang parang bato, puno ng matitigas na linya at malalim na kunot. Hindi siya nagbigay ng formal na salita ng pag-alo tulad ng iba. Sa halip, tiningnan niya si Isay ng matagal, may mabigat na tingin na halo ng pagdadalamhati at galit. Siya ang commander na pinakapinagkakatiwalaan at sinusunod ni Master Sergeant Hizon, at parang kapatid na sa dugo ang turingan nila sa battlefield. Walang imik na kinuha ni General Reyes mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang isang luma at may bahid ng kamay na kompas at inabot ito sa kamay ni Isay. Alaala iyon ng kanyang ama. Ang bagay na laging dala niya at ginagamit na gabay sa digmaan. Tito, ang boses ni Isay ay nanginginig. Mahigpit na hinawakan ni General Reyes ang balikat niya at sinabi sa isang boses na sapat lang para marinig niya, isang boses na may determinasyon na parang kayang tunawin ang bakal. Isay, maaaring hindi isang simpleng aksidente ang nangyari sa tatay mo. Aalisan ko ng takip ang katotohanan. Ngunit, sa proseso, maaaring may sitwasyon na hindi ko na rin kayang kumilos. Itinuro niya ang kompas sa kamay ni Isay. Kung sakaling mapunta ka sa isang panganib na hindi mo na kayang lutasin mag-isa, pindutin mo ang bituin ng hilaga sa gitna ng kompas na ito. Ang kanyang tingin ay naging matalim na parang talim ng kutsilyo. Hahanapin kita, kahit baliktarin ko pa ang buong mundo. Hindi lang iyon isang pangako. Iyon ay isang sagradong panata ng isang lalaking nakataya ang kanyang buhay at karangalan. Mahigpit na kinuyom ni Isay ang malamig na kompas. Ang kantina parang may init pa ng kanyang ama ay nagpabago sa kanyang kalungkutan tungo sa malamig na galit at matinding determinasyon. Pagkatapos ng libing, pagkaraan ng ilang araw, nagpasya si Luisa Hizon. Hindi siya pwedeng maghintay na lang habang inaalis ni General Reyes ang takip sa katotohanan. Siya mismo ang dapat maghanap ng lihim sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Kailangan niyang hatulan sa kanyang sariling kamay ang mga nagpalamuti sa karangalan ng kanyang ama. Isa lang ang paraan para magawa iyon. Pinutol niya ang kanyang mahabang buhok. Hinubad niya ang kaswal na damit na nagtatago sa kanyang matigas na katawan na pinanday sa pagsasanay kasama ang kanyang ama. At nag-apply siya bilang bagong trainee sa mismong unit na huling pinaglingkuran ng kanyang ama, ang Haring Agila Battalion. Ang anak ng tigre ay nagpasyang pumasok mismo sa pugad ng mga ahas para hukayin ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang lumang kompas sa kanyang kamay ang tanging gabay niya sa paghihiganti at ang huling emergency signal na magliligtas sa kanya sa huling sandali. Ang kanyang mga mata ay hindi na nababasa ng luha, tanging malamig na apoy ng galit ang nagliliyab. Ang pintuan ng checkpoint ng Haring Agila Battalion ay parang bunganga ng bilangguan. Pagbaba ni Luisa Hizon mula sa military truck ng mga trainee, naramdaman niya sa buong katawan ang madilim at mabigat na hangin ng camp na tila dumidiin sa kanya. Ang lugar na napuno ng dugo at pawis ng kanyang ama. Ngunit ngayon, ito rin ang teritoryo ng mga kaaway na parang mga lason na kabute, mga kaaway na kumitil sa buhay niya. Itinago niya ang lahat ng kanyang nakaraan at emosyon sa likod ng isang maskara. Ngayon, hindi siya ang anak ng tigre, kundi si trainee Luisa Hizon, isang ordinaryo at tila inosenteng baguhan. Mula sa unang araw ng pagpasok, naging matindi ang pagsasanay ng Haring Agila, ngunit para kay Isay, na nakaranas na ng matinding pagsasanay kasama ang kanyang ama, ang pagsasanay dito ay parang laro lang ng bata. Sinadya niyang itago ang kanyang kakayahan. Sa shooting, sinadya niyang mag-miss ng ilang beses.
Sa physical test, umarte siyang hinihingal at nagtitiis, pinanatili niya ang average na resulta. Isang ordinaryong trainee, hindi masyadong magaling, hindi rin masyadong napag-iiwanan, hindi napapansin ng sinuman. Iyon ang survival strategy na pinili niya. Ang kanyang plano ay tila nagtagumpay. Sa loob ng ilang araw, tahimik siyang namuhay na parang anino, sinuri ang topografiya, estruktura, at mga tao sa loob ng unit. At sa wakas, nakumpirma niya sa kanyang sariling mga mata ang mga pangunahing tao na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Tinatawag nila ang kanilang sarili na ang limang ahas, at bumuo sila ng malaking kapangyarihan sa loob ng unit. Ang pinuno nila ay si Major Ramon Solis, ang operations officer ng unit. Sa panlabas, mukha siyang isang huwarang opisyal na may banayad ng ngiti at makatuwirang pananaw, ngunit agad-agad na nakita ni Isay ang tunay na esensya niya. Sa likod ng kanyang ngiti ay nakatago ang malamig na kalupitan, at sa kanyang magalang na pananalita sa mga tauhan ay may mapanlinlang na panlilinlang. Siya ay isang matalinong ahas na walang pinipiling paraan para makamit ang kanyang layunin, dahil siya ang isa sa pinakamalapit na tao sa kanyang ama noong nabubuhay pa ito, lalo siyang nandidiri sa pagtataksi niya. Ang pangalawang ahas ay si Lieutenant Leo Cruz, ang intelligence officer. Laging nakadikit siya kay Solis na parang anino, laging may binubulong. Ang kanyang mga mata sa likod ng manipis na salamin ay laging kumikinang ng tuso, tila may kinakalkula. Siya ang strategist na nagmamanipula ng lahat ng impormasyon at chismis sa unit, at siya ang nagbabalangkas ng lahat ng maruming plano ni Solis. Pakiramdam ni Isay, siya ang nagmaniobra ng training schedule at route ng kanyang ama para maging entablado ng aksidente. Ang pangatlo ay si Master Sergeant Benjo Flores, ang training instructor. Malaki ang kanyang katawan na parang oso, at may malakas na boses, siya ang tapat na enforcer ni Solis. Mas mabilis ang kanyang kamao kaysa sa batas, at walang sinuman ang naglakas loob na lumaban sa kanyang karahasan. Siya ang huling taong kasama ng kanyang ama sa pinangyarihan ng pagkadulas. Napansin ni Isay na sa likod ng kanyang magaspang at parang hindi pinag-aralang kilos ay nakatago ang pagkabalisa ng isang taong nagtatago ng katotohanan. Ang pang-apat ay si Sergeant Mike De La Paz, ang supply officer. Pendulo ang kanyang kilos, laging nakangiti ng magiliw. Siya ang taong namamahala sa daloy ng lahat ng supply sa unit. Sa kamay niya, ang mga nawawalang armas ay nagiging lost item sa training, at ang mga inilabas na gasolina ay nagiging normal na pagkonsumo. Siya ay ang matakaw na Viper na namamahala sa lahat ng korupsyon ng limang ahas, at nagbibilang ng pera sa likod. At ang huling panglimang ahas ay ang taong pinakakinamumuhian ni Isay, si Captain Rafael Gomez, ang medical officer ng unit. Nakasuot siya ng puting doctor's gown, ngunit ang kanyang kamay ay ginamit para magpanggap ng kamatayan, imbes na magligtas ng buhay. Siya ang taong unang nagsuri sa bangkay ng kanyang ama at nagbigay ng false death certificate na nagsasabing simpleng skull fracture lang dahil sa pagkahulog. Sa likod ng kanyang mapagkunwaring ngiti ay nakakubli ang kaduwagan ng isang taong naglibing sa katotohanan, nakakadiri. Kung paanong nakumpirma ni Isay ang kanilang presensya, napansin din nila ang presensya ni Isay. Ang chismis na ang anak ni Master Sergeant Jaime Hizon ay pumasok bilang trainee ay mabilis na kumalat sa buong unit. Isang hapon, habang mag-isa si Isay na naglilinis ng baril, ang limang ahas ay nagtipon sa paligid niya na parang may usapan. Ang unang nagsalita ay si Major Ramon Solis. Ngumiti siya ng kanyang pamilyar na banayad ng ngiti at dahan-dahang tinapik ang balikat ni Isay. Ikaw pala ang anak ni Master Sergeant Hizon. Kamukhang-kamukha mo ang tatay mo, lalo na ang tingin mo. Sa sandaling dumampi ang kamay niya, naramdaman ni Isay ang panginilabot sa buong katawan. Isang hindi ka nais-nais na pakiramdam na parang dinidilaan siya ng ahas. Nakakalungkot talaga ang nangyari sa tatay mo. Malaking kawalan sa unit. Napakatigas na tao, pero minsan, masyadong reckless. Ang kanyang sinabi ay sa porma ng pag-alo, ngunit ang laman nito ay lihim na nagpapababa sa karangalan ng kanyang ama. Ipinahihiwatig niya na ang kanyang ama ay nagdulot ng sarili niyang kamatayan dahil sa kapabayaan. Sumabat si Master Sergeant Benjo Flores sa tabi. Bumuga siya ng inunguya niyang chewing gum at nagmayabang. Ang tatay mo, napakatapang sa huling sandali. Hindi man lang sumigaw. Siyempre, wala na rin siyang oras para sumigaw. Ha? Sabay-sabay na nagtawanan ang grupo dahil sa kanyang bastos na biro. Ito ay isang malinaw na pangungutya at isang probing operation. Alam namin ang lahat. Sinusubukan naming sukatin kung hanggang saan ang alam mo. Isang malisyosong hamon na may ganitong intensyon. Mahigpit na kinuyom ni Isay ang kanyang kamao. Ang sakit ng kuko na bumaon sa kanyang palad ay bahagya lang na nakapigil sa matinding pagnanasa na baliin ang leeg ng mga ito. Tumingala siya at nagbigay ng pinaka-inosente at takot na ekspresyon na kaya niyang gawin. Ang narinig ko po, aksidente lang ang nangyari sa tatay ko. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig at ang kanyang boses ay hindi matatag, parang iiyak na.
Isang perpektong pag-arte. Sa kanyang pag-arte, nagduda sandali si Solis, ngunit kalaunan ay ngumiti ng may kasiyahan. Ipinapalagay niya na si Isay ay isang mahina at inosenteng babae lang na nalulunod sa kalungkutan dahil nawalan ng ama. Oo, aksidente. Isang kakilakilabot na aksidente, kaya dapat mag-ingat ka. Ang unit na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo, lalo na sa mga taong masyadong curious. Iyon ang huling babala. Isang pagbabanta na huwag na siyang makialam, manahimik na lang kung ayaw niyang matulad sa kanyang patay na ama. Umalis sila ng payapa, iniwan si Isay. Kahit matagal na silang nawala, nanatili si Isay sa kinatatayuan niya at hindi gumalaw. Ang takot na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala at ang naiwan lang ay ang malamig na galit na parang yelo. Sigurado na siya ngayon, sila ang mga kaaway ng kanyang ama. At ngayon, binabantayan na rin siya ng mga ito. Nagsimula na ang hindi nakikitang digmaan. Mas pinatindi pa ni Isay ang pagtatago sa kanyang sarili. Sa araw, siya ay isang inosenteng trainee, at sa gabi, siya ay isang matalas na tracker na naghahanap ng pahiwatig sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinubukan niyang makinig sa kanilang usapan at palihim na pumasok sa kanilang opisina para hanapin ang mga dokumento. Ngunit tuso sila na parang ahas. Lahat ng ebidensya ay malinis na naalis, at ang kanilang usapan ay laging binubuo lang ng mga pahiwatig at code. Dahil walang pag-unlad ang kanyang pagsisiyasat, mas naging hayag ang kanilang panggigipit. Si Master Sergeant Benjo Flores ay laging naghahanap ng butas sa kanya at binibigyan siya ng matinding parusa. Si Lieutenant Leo Cruz naman ay nagkakalat ng tuso at masamang tsismis para ihiwalay siya sa mga kasamahan niyang trainee. Ang anak ng tigre ay nag-iisa sa gitna ng pugad ng mga Viper. Isang impyerno na napapaligiran ng mga kaaway. Ngunit hindi sumuko si Isay. Habang tumitindi ang panggigipit, lalo namang tumatalas ang kanyang paghihiganti. Naghihintay siya ng tamang oras. Isang fatal blow na puputol sa leeg ng ahas sa isang iglap. Ang unang atake ng 5 ahas ay nagsimula hindi sa putok ng baril o suntok, kundi sa salita na kumakalat na parang lason. Nagpasya silang sirain muna ang kaisipan ni Luisa Hizon bago ang kanyang katawan. Ang masamang tsismis na pinakawalan ni Lieutenant Leo Cruz, ang kanilang strategist, ay kumalat sa buong unit na parang hindi mapigilang sunog. Ang laman ng tsismis ay tuso at malupit. Sinasabi na si Jaime Tigre Hizon ay isa na palang has-been na sundalo. Ang kanyang alias ay ilusyon lang ng nakaraan, at kamakailan ay nakakaranas na siya ng matinding paghina ng lakas at pagkawala ng pagpapasya. Sinasabi pa na noong araw ng aksidente, ipinagyabang niya ang kanyang matanda at mapurol na katawan at hindi niya sinunod ang basic safety protocol, kaya siya mismo ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Ang tsismis ay ang pinakamalupit na kutsilyo na sumaksak sa puso ni Isay, nagpapababa sa karangalan ng kanyang ama. Sa mess hall, sa barracks, sa training ground. Kailangan niyang marinig ang bulungan ng mga kasamahan niyang trainee na halo ang awa at paghamak. Siya ang anak ni Master Sergeant Hizon. Nakakahiya naman sa kanya na namatay ang tatay niya ng ganon ka-reckless. Oo nga. Ang alamat daw, puro pala kalokohan. Matigas lang na matandang sundalo, nagngingit-ngit si Isay. Ang karangalan na binuo ng kanyang ama habang buhay ay inaalipusta sa isang iglap ng masamang dila nila. Gusto niyang tumakbo at sumigaw na lahat ng iyon ay kasinungalingan, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling nag-react siya ng emosyonal, lalo lang siyang mapupunta sa bitag na inihanda ng mga ahas. Wala siyang magawa kundi lunukin ang lahat ng pangiinsulto sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang katahimikan ay tinanggap nila bilang isa pang ekspresyon ng kawalang kakayahan at pagsang-ayon. Kasabay ng psychological attack, nagsimula na rin ang physical pressure. Si Master Sergeant Benjo Flores, ang kanilang enforcer, ay hayagan ng nagtutulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Sinadya niyang piliin ang pinakamapanganib at pinakamataas na accident rate na tasks sa unit training para kay Isay. Isang araw na malakas ang ulan at naging ilog ang creek, inutusan niya si Isay na mag-isa lang na mag-ensayo ng pagtawid sa ilog. Walang safety rope, kailangan niyang tawirin ang malakas na agos at makarating sa target point sa kabilang pampang. De facto na attempted murder iyon. Inakala ng lahat na imposible, ngunit naaalala ni Isay ang survival training na ginawa niya kasama ang kanyang ama sa malamig na creek noong bata pa siya. Naintindihan niya ang daloy ng tubig at nahanap ang ruta na may pinakamababang resistensya at parang isang otter na nilabanan niya ang malakas na agos. Nang matagumpay siyang makatawid at matapos ang misyon, ang mukha ni Flores ay nagpakita hindi ng paghanga, kundi ng nakakasukang pagkabigo. Mas malupit pa siya sa Night Mountain Infiltration Training. Kinumpiska niya ang map at kompas ni Isay at itinulak siya sa pinakamabagsik na course na may kasamang unidentified minefield. Umaasa siyang maliligaw siya sa gitna ng dilim, matatamaan ng mine, o mahuhulog sa bangin, ngunit ang dilim ay hindi banta kay Isay. Natutukoy niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng lokasyon ng bituin, amoy ng hangin, at bahagyang pagkahilig ng lupa.
Ang survival na itinuro ng kanyang ama ay nakaukit na sa kanyang katawan na parang likas na ugali. Tahimik at tumpak siyang umiwas sa lahat ng panganib na parang ahas at nakabalik ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras na ikinagulat na naman nila. Tahimik at perpekto niyang tinapos ang lahat ng death tasks na ibinato sa kanya para hindi niya maipakita ang kanyang kakayahan, laging nagpapanggap siya na swerte lang o halos hindi nagtagumpay. Ngunit hindi sila tanga. Sa paulit-ulit na swerte, dahan-dahan silang nagduda sa tunay na esensya ni Luisa Hizon. Hindi ito ordinaryong trainee. Isang pagkabalisa ang nagsimulang sumibol sa kanila na baka mas mapanganib siya kaysa sa inaakala nila, baka may namana siyang isang bagay mula sa kanyang ama. Ang kanilang pagbabantay at galit ay tumitindi araw-araw. Sa tuwing nakakaligtas siya sa kanilang banta, pakiramdam nila ay tinutukso sila ng patay na Jaime Hizon sa pamamagitan ng katawan ng kanyang anak. Nagpatuloy si Isay sa kanyang palihim na pagsisiyasat tuwing gabi, iniiwasan ang kanilang mga mata. Ang mga tala na parang code sa lumang notebook ng kanyang ama. Ito ay code na binubuo ng mga uri ng supply, petsa, at misteryosong mga numero. Sinimulan ni Isay na i-decode ang code ng magdamag, ikinukumpara ito sa military data sa aklatan. At sa wakas, nalaman niya na ang mga tala ay list ng mga nawawalang armas at illegal na inilabas na military equipment. Ang hinala na ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi simpleng aksidente, kundi ang huling sandali ng isang matuwid na sundalo na hindi makatiis sa isang malaking corruption chain, ay naging sigurado. Kailangan niya ng mas malalim na ebidensya. Ang supply room. Doon, tiyak na may pagkakaiba sa pagitan ng ledger at aktual na supply. Isang gabi, sinamantala ni Isay ang oras na tulog na ang lahat at palihim na pumasok sa supply room. Ang pagbukas ng lock ay isa sa mga kasanayan na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nagsimula siyang maghalungkat sa tambak ng mga dokumento na puno ng alikabok sa loob ng bodega. Ngunit bago pa siya makahanap ng anumang bagay, may narinig siyang yabag sa labas ng bodega. Si Sergeant Mike De La Paz, ang supply officer, at si Master Sergeant Benjo Flores. Nagduda sila ng isang bagay at pumunta sila para suriin ang bodega sa ilalim ng pagkukunwari ng night patrol. Mabilis na nagtago si Isay sa likod ng malaking equipment box. Kakaiba. Nakakandado naman ito. Ingay lang siguro ng hangin. Bakit ka ba masyadong sensitive? Ang usapan nila ay papalapit ng papalapit, nagpigil ng hininga si Isay. Ang kanyang puso ay halos sumabog. Kung mahuli siya dito, tapos na ang lahat. Maaari siyang masampahan ng kasong unauthorized entry at theft, mapatalsik ng walang karangalan, o kaya ay maaksidente doon at matulad sa kanyang ama. Sa kabutihang palad, hindi sila pumasok sa loob ng bodega at sinuri lang ang bunganga ng pinto bago sila umalis. Nang tuluyan nang nawala ang mga yabag nila, bahagya lang na nagawang igalaw ni Isay ang kanyang katawan na nanigas dahil sa kaba. Ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang likod. Hindi siya pwedeng bumalik ng walang dala. Naghalungkat ulit siya sa dilim at sa wakas ay nakita ang isang unofficial ledger na tila ginawa sa 2 kopya. Itinago niya ang ledger sa kanyang damit at tahimik na lumabas sa bodega. Pagbalik niya sa kanyang higaan, tiningnan ni Isay ang ledger nang nanginginig ang kamay. Sa loob nito ay nakalagay ang lahat ng hinahanap niya. Ang eksaktong list ng mga nawawalang armas, dami, at maging ang petsa at halaga ng transaksyon. Hindi lang ito simpleng corruption. Ito ay malinaw na betrayal na nagpapahina sa sistema ng depensa ng bansa, at sa huling pahina ng ledger ay malinaw na nakapirma ang 5 pangalan. Ang 5 ahas. Ito ang perpektong ebidensya na sila mismo ang nagtala ng kanilang kasalanan. Niyakap ni Isay ang ledger. Sa tulong nito, makakapaghiganti na siya sa kanyang ama at mababawi ang kanyang karangalan. Ngunit sa parehong sandali, napagtanto niya na hawak na niya hindi ang buntot, kundi ang puso ng ahas. Ngayon, hindi na siya tutuksuhin o guguluhin ng mga ito. Susubukan nilang alisin siya sa anumang paraan para sa kanilang survival. Ang huling labanan na hindi maiiwasan ay nasa harap na niya. Ang gabi ay nakakubkob ng tahimik na parang hayop. Nakahiga si Luisa Hizon sa kanyang higaan sa barracks, ngunit hindi siya dinadalaw ng tulog. Sa loob ng kanyang uniforme, nakatago ang malamig na unofficial ledger na nagtataglay ng kanyang kapalaran, karangalan ng kanyang ama, at buhay ng 5 ahas. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matalim, handa na ang lahat. Kailangan na lang niyang ibigay ang ledger na ito sa inspektor na regular na bumibisita sa unit bukas ng umaga, at matatapos na ang lahat. Ang mahaba at mahirap na Act 1 ng kanyang paghihiganti ay matatapos na. Hindi niya pa alam. Sa mismong sandali na inakala niyang hawak na niya ang puso ng ahas, siya mismo ay pumasok na pala sa bunganga ng ahas. Sa parehong oras, sa opisina ni Major Ramon Solis sa unit headquarters. Ang silid ay puno ng usok ng sigarilyo. Ang 5 miyembro ng 5 ahas ay nagtipon.
Ang kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng dating kayabangan at pagiging relax, kundi halo ang kaba at pagnanasa. Sa mesa sa gitna ng silid, ang CCTV footage na kinuha nila sa supply room kanina ay paulit-ulit na pinapanood sa laptop. Sa video, malinaw na makikita si Luisa Hizon na lumabas sa dilim na parang multo, naghalungkat ng mga dokumento, at sa wakas ay itinago ang ledger sa kanyang damit bago siya nawala. Punyeta! Ibinagsak ni Master Sergeant Benjo Flores ang kanyang mabigat na kamao sa mesa. Ang batang babaeng iyon, nahanap niya rin. Paano niya nalaman kung saan namin itinago ang dual ledger? Si Sergeant Mike De La Paz, ang supply officer, ay maputla ang mukha habang kinakagat ang kanyang kuko. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang noo na parang ulan. Tapos na. Tapos na tayo. Tumahimik ka. Putol ni Major Solis sa kanya ng boses na malamig na parang ahas. Wala pa ring natatapos. Hindi siya kinakabahan tulad ng ibang miyembro, nakakatakot ang kanyang pagiging kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mas malalim at mas mapanganib na liwanag kaysa dati. Humithit siya ng malalim sa sigarilyo, dahan-dahang binuga ang usok at nagsalita. Naging mas bothering lang siya kaysa sa inaasahan. Ang rat ay masyadong pumasok sa malalim. Kung ganon, ibaon na lang natin ang butas ng rat. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanyang sinabi. Nagtanong si Captain Rafael Gomez, ang medical officer, ng nanginginig na boses. Major, balak niyo bang gawin ang ginawa niyo kay Master Sergeant Hizon? Ibinabalik ni Solis ang tingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Si Hizon ay masyadong maingay. Nagdaldal siya tungkol sa honor at military spirit at binantaan kaming lahat. Kaya kailangan ng isang accident. Pero ang batang babaeng ito ay iba. Kailangan lang siyang mawala, walang nakakaalam, walang bakas. Isang perpektong senaryo ang nabubuo na sa kanyang isip. Binasa ni Lieutenant Leo Cruz ang kanyang intensyon at nagsalita. Nawawala sa night training o tumakas sa unit dahil hindi nakayanan ang buhay militar. Kung hindi makikita ang bangkay, walang ebidensya na maiiwan. Sa kapangyarihan na hawak namin, ang pagmamaniobra ng ilang linya sa record ay madali lang. Ngumiti si Solis bilang tanda ng kasiyahan. Oo. Tahimik, malinis, at panghabang buhay. Ang kanyang boses ay malamig at matatag, parang hatol ng executioner. Tumingin siya kay Master Sergeant Benjo Flores. Master Sergeant Flores, dalhin mo ang batang babaeng iyon sa opisina ko ngayon din. Sa ilalim ng pagkukunwari ng Night Special Training. Tahimik, para walang makapansin. Opo, Major. Tumayo si Flores at sinagot. Isang malupit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon na ligali niyang yapakan ang batang babaeng iyon na laging tumitingin sa kanya ng may paghamak. Si Isay, na malalim na nag-iisip, ay biglang nakita si Master Sergeant Benjo Flores na pumasok sa barracks. Ang pagdating niya ay ikinagulat ng mga natutulog na trainee at nagsitayuan. Trainee Luisa Hizon, sumama ka sa akin. Ang boses ni Flores ay kakatwa na mababa at tahimik kaysa sa dati. Ano pong meron? Ito ay night special training na direktang inutos ni Major Solis. Ngayong gabi, mag-isa kang gagawa ng infiltration training sa teritoryo ng kaaway. Sumama ka ng walang reklamo. Single special training na direktang inutos ng commander sa kalaliman ng gabi, nagsimulang umilaw ang warning light sa buong katawan ni Isay. Hindi ito formal na training, ito ay isang bitag. Sa wakas, nagsimula na silang kumilos. Nahuli ba nila ako, ngayong gabi mismo, pagkatapos kong makuha ang ledger? Ang kanyang puso ay biglang lumamig, ngunit nagpanggap siya na walang alam at tahimik na tumindig. Kababawan ang lumaban dito. Opo. Kinuha ni Isay ang kanyang combat uniform at palihim na inilipat ang ledger sa pinakaloob na bahagi ng kanyang bota. At sinuri niya ulit ang bulsa na naglalaman ng kompas ng kanyang ama. Sinundan niya si Flores sa madilim na pasilyo. Ang camp ay tahimik na parang patay, at tanging ang tunog ng bota nilang dalawa ang malamig na umalingaunggaw. Ang lugar na narating niya ay ang opisina ni Major Ramon Solis. Sa loob ng silid, nagtipon ang lahat ng miyembro ng 5 ahas. Walang imik silang nakatingin sa kanya ng malamig na mata na parang ahas na may prey sa harap. Nakaupo si Solis sa silya at nagsalita. Pagod ka ba, Trainee Hizon? Hindi po. Mabuti. Hindi ka dapat mapagod dahil malapit ka nang matulog ng napakalalim at komportable. Kasabay ng kanyang sinabi, kumilos si Flores na nakatayo sa likod niya. Walang pagkakataon si Isay na mag-react, at agad-agad na tinakpan ng matigas na tuwalya ang kanyang bibig. Nag-react si Isay ng reflexively para lumaban, ngunit tumakbo si Mike De La Paz at Leo Cruz para hawakan ang kanyang mga braso at binti. Desperado siyang nagpumiglas, ngunit hindi niya kayang labanan ang 3 malalaking lalaki. Mabilis nilang tinali ang kanyang katawan ng lubid. Tumindig si Solis mula sa silya at lumapit kay Isay na nagpupumiglas. Kinuha niya ang ledger na nakatago sa loob ng kanyang bota.
Ito ba ang hinahanap mo? Kinawayan niya ang ledger sa harap ng kanyang mga mata. Lumaki ang mata ni Isay dahil sa kawalang pag-asa. Sa totoo lang, hindi ka ordinaryong babae. May ugali ka na tulad ng tatay mo, masyadong gustong malaman ang lahat. Sabi nga, curiosity kills the cat. Tumawa siya ng may pangungutya at ibinato ang ledger sa incinerator sa tabi. Nagsimulang umapoy ang kulay kahel na apoy, at ang tanging ebidensya na magbabalik ng karangalan ng kanyang ama ay nagiging abo sa isang iglap. Ngayon, wala nang ebidensya. Kailangan na lang mawala ang testigo. Tumango siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin siya. Sa saradong training ground 3. Kailangan na nating simulan ang training. Si Isay ay kinaladkad palabas na parang kargada. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang pisngi. Alam na niya ngayon. Ngayong gabi na ang huling gabi niya. Hindi nila siya sinasanay, kundi aalisin na. Ang bitag ay perpektong umiikot sa kanyang leeg, at wala na siyang makitang daan para makatakas. Isang matinding kawalang pag-asa ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang saradong training ground 3 ay abandonadong lupa. Ang mga damo ay tumutubo ng makapal, at ang mga luma at kinakalawang na training equipment ay nakatayo na parang nakakatakot na halimaw sa dilim ng gabi. Si Luisa Hizon ay itinapon sa gitna nito. Sa harap niya, nakahukay na ang isang itim na hukay na hindi mo alam ang lalim, parang matagal na siyang naghihintay doon. Ang 5 miyembro ng 5 ahas ay nakatayo sa paligid niya na parang mga pari ng isang cult na may sacrifice sa harap. Ang kanilang mga mukha ay wala nang mapagkunwaring ngiti o kaba. Ang natitira lang ay ang malupit na tuwa ng isang predator na may prey sa harap at ang malamig na determinasyon na tapusin na ang lahat. Si Major Ramon Solis ay dahan-dahang lumabas sa dilim. Sinindihan niya ang sigarilyo, humithit ng malalim at ibinuga ang usok sa mukha ni Isay. Umubo si Isay ng masakit dahil sa mabahong usok, ngunit walang tunog na lumabas dahil sa busal. Ayoko talaga sa tingin na iyan. Lumuhod si Solis at mahigpit na hinawakan ang panga niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang ahas. Nasa harap na ng kamatayan, ganyan pa rin. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo. Ang ipokritong iyon na masyadong matigas at kunwari ay matuwid. Idiniin niya ang salitang tatay ng may paghamak. Hindi ka ba curious? Kung paano namatay ang tatay mo? Ang mga mata ni Isay ay nagliliyab sa galit. Tinitigan niya ito na parang gusto niya siyang patayin. Si Solis naman ay parang tuwang-tuwa sa reaksyon niya at ngumiti ng baliw. Gusto niyang sirain ang kaluluwa niya at ang paggalang niya sa kanyang ama bago pa niya ibaon ang kanyang katawan. Sasabihin ko sa iyo, bibigyan kita ng regalong last journey ng may kabaitan. Tumindig siya at nagsimulang magkwento ng katotohanan noong araw na iyon na parang isang artista sa dula. Ang tatay mo ay napakatanga. Napansin niya na palihim kaming naglalabas ng supply. Ang matalino at tamang gawin ng isang ordinaryong sundalo ay magpanggap na hindi nakita o tumanggap ng kickback dahil iyan ang nature ng system na ito. Pero ang tatay mo ay iba. Nagdaldal siya tungkol sa military spirit at panata sa bayan. Binantaan niya kaming lahat, na ire-report daw niya ang lahat sa higher-ups. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding paghamak sa tao na si Jaime Hizon. Binigyan namin siya ng huling pagkakataon. Inalok namin siya ng malaking halaga na hindi niya kailanman nahawakan kung pipikit lang siya ng tahimik. Ngunit ang tanga at matigas na matandang sundalong iyon, alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Huminto sandali si Solis at tumingin kay Master Sergeant Benjo Flores. Tumugon si Flores na parang naaalala ang araw na iyon, dumura at nagsalita. Sabi niya, hindi niya ipagbibili ang kanyang karangalan para sa maruming pera. At nag-eskandalo siya na isa sa ilalim niya kaming lahat sa court-martial. Nagpatuloy si Solis. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng nakakatakot na galit, higit pa sa tuwa. Kaya nagpa siya kaming bigyan siya ng marangal na kamatayan, para lang mapanatili ang kanyang precious military spirit. Naalala niya ang rock climbing training noong araw na iyon. Umuulan din ng malakas noon, tulad ngayon. Si Master Sergeant Flores ang huling sumuri sa bangin kasama si Master Sergeant Hizon. Pinalayas na ang lahat ng ibang miyembro. Ang tatay mo, hanggang sa huli, sinubukan pa rin kaming kumbinsihin. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat, sumuko na kami. Napakasuka na ipokrito. Biglang kumislap ang mata ni Solis. Pinuotol ni Master Sergeant Flores ang safety rope sa likod niya. Isang matalas na special knife, isang putol lang. Sabi nila, ang tunog na slash ay napakalinaw sa gitna ng ulan. Ang pupil ni Isay ay marahas na nanginginig. Ang sandali na nakumpirma niya mismo sa bibig ng kanyang kaaway na ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi aksidente, kundi malinaw na murder. Ang galit at kalungkutan na parang umaapaw ang dugo sa buong katawan ay bumalot sa kanya. Ang tatay mo ay hindi naman ganoon kabayani sa huling sandali. Ngumiti si Captain Rafael Gomez, ang medical officer, ng tuso habang inaayos ang salamin.
Hindi mo ma-imagine kung gaano katindi ang sigaw ng taong iyon na tigre nang malaman niyang naputol ang rope. Hindi siya agad namatay matapos mahulog. Ang nabaling buto ay tumusok sa kanyang baga at matagal siyang nagdusa, nagsuka ng dugo. Ako mismo ang nag-check. At sa death certificate, malinis kong nilagyan ng skull fracture due to fall. Ha? Ang baliw na tawa nila ay pumuno sa training ground. Ginugulpi nila si Isay, hindi pisikal na karahasan, kundi ginagamit ang pinakamalupit na katotohanan sa mundo bilang armas, pinupunit ang kanyang kaisipan. Ikinukubli nila sa isip niya na ang pinakabayaning paniniwala ng kanyang ama ay nagtapos sa pinakamalungkot at pinakamaruming kamatayan. Naiintindihan mo na ba ngayon? Lumuhod ulit si Solis sa harap ni Isay. Nagkunwari siyang pinupunasan ng luha na tumutulo sa pisngi niya gamit ang daliri at bumulong sa tenga niya. Ang honor ay walang lakas. Ang mundo na ito ay para lang sa mga matatalino at may kapangyarihan tulad namin. Ang tatay mo ay namatay dahil hindi niya iyon alam, at ikaw naman ay mamamatay dito dahil hindi mo rin iyon alam. Tumindig siya. Ang tatay mo ay sumigaw pa. Ikaw, hindi mo na magawa iyon. Pero okay lang. Walang sino man ang makikinig sa boses mo. Tumango siya sa hukay. Tapusin na natin. Bumaba ka na at batiin mo ang tanga mong tatay. Si Master Sergeant Flores at Lieutenant Cruz ay naghintay sa hudyat, binuhat ang katawan ni Isay, at tinapon nila siya sa hukay na parang nagtatapon ng basura. Boom! Ang kanyang katawan ay tumama sa malamig at basang lupa. Nang tumingala siya, nakita niya ang siluwet ng 5 demonyo na nakatingin sa kanya, wala silang bakas ng pagkakasala o awa sa kanilang mga mukha. Tanging ang walang emosyon at malamig na ekspresyon na parang inaalis lang nila ang isang insekto para mapanatili ang kanilang lihim. Shook! Nagsimulang bumagsak ang lupa. Pumikit si Isay sa dilim. Ang kanilang malulupit na salita ay umikot sa kanyang tenga na parang mga multo. Ang paggalang niya sa kanyang ama, ang pagnanais na maghiganti, ang pag-asa sa buhay, lahat ng iyon ay parang nagkapira-piraso. Ang kanyang kaluluwa ay lumulubog na sa ilalim ng lupa bago pa man ibaon ang kanyang katawan. Ito ay sa mismong sandali na natapos ang malupit na pag-amin ni Solis at sinubukan nilang kaladkarin si Luisa Hizon sa hukay. Sa mata ni Isay, na puno ng kawalang pag-asa at galit, biglang narinig niya ang boses ng kanyang ama na parang hallucination. Tumindig ka, Isay. Ang limitasyon ng katawan ay desisyon ng isip, gisinghin mo ang tigre sa loob mo. Tama. Hindi kailanman mamamatay ang kanyang ama ng ganito kawalang lakas. Sa pinakamahihirap na sandali na naputol ang rope, lumaban pa rin siya bilang isang sundalo hanggang sa huling hininga, at ang kanyang anak hindi pwedeng kaladkarin at ibaon ng buhay ng ganito. Imbes na maghiganti, lalo lang niyang babahiran ng dumi ang karangalan ng kanyang ama. Sa isang iglap, nagbago ang tingin niya. Nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang mata na puno ng kawalang pag-asa, at tanging ang survival instinct ng isang predator ang malamig na nagsimulang magliyab. Hindi napansin ni Lieutenant Leo Cruz at Sergeant Mike De La Paz na humahawak sa kanya ang pagbabagong iyon. Tiningnan pa rin nila siya bilang isang mahinang prey na nawalan ng lakas na lumaban. Iyon ang kanilang nakamamatay na pagkakamali. Hinayaan ni Isay na bumagsak ang kanyang katawan, parang sumuko na sa lahat. Sa mismong sandali na bahagyang lumuwag ang kapit ni Mike De La Paz dahil sa bigat niya, tumalon ang katawan ni Isay na parang spring. Marahas niyang hinampas ang kanyang ulo patalikod at nabali ang buto ng ilong ni De La Paz. KKK. Dahil sa sigaw ng sakit, napahandusay si De La Paz habang nakahawak sa kanyang mukha. Kasabay nito, umikot ang katawan niya at binali ang braso ni Leo Cruz, nakatakas siya mula sa yakap niya. At walang pag-aalinlangan, sinipa niya ng dulo ng kanyang bota ang pinakasensitibong bahagi niya, ang kasukasuan ng tuhod. Kring! Kasabay ng nakakakilabot na tunog ng nabaling buto, sumigaw si Cruz at bumagsak sa sahig, ang babaeng ito. Nagulat si Master Sergeant Benjo Flores sa mabilis na pangyayari, nakabawi siya ng ulirat at tumakbo patungo sa kanya. Umasa siya sa kanyang malaking katawan na parang oso, at sinubukan niyang kalabanin si Isay gamit ang lakas, ngunit hindi siya nakipaglaban ng harapan. Ipinakita niya ang esensya ng unarmed combat na itinuro ng kanyang ama. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng flexible na parang tubig, umiwas sa mabigat na suntok ni Flores, at sumuot sa kanyang dibdib, at gamit ang kanyang siko, tumpak niyang tinamaan ang solar plexus niya. Ang malaking katawan ni Flores ay sandaling huminto, hindi siya makahinga ng maayos. Hindi pinalampas ni Isay ang pagkakataon at kinuha niya ang military knife na nakasabit sa baywang niya. Ang sandaling nahawakan niya ang malamig na bakal, nagbago ang buong sitwasyon. Umatras ang lahat. Umalis. Marahas na sumigaw si Major Solis at kinuha ang kanyang pistola. Si Captain Rafael Gomez, ang medical officer, ay takot na umuurong na. Ang sitwasyon ay hindi na 5 laban sa 1. Ito ay 4 na sundalong may armas laban sa isang sugatang tigre na mas mapanganib kaysa sa kanila.
Yumuko si Isay at dahan-dahang umikot na parang predator, tinitigan sila. Ang kanyang bughaw na training uniform ay marumi sa lupa, ngunit ang hitsura niya ngayon ay mas intimidating kaysa sa sinumang general. Luisa Hizon, itapon mo ang kutsilyo. Utos ito. Sumigaw si Solis, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napagtanto niya na ang kinakaharap niya ngayon ay hindi isang simpleng trainee, kundi isang halimaw na nagmana ng lahat ng kasanayan at fighting spirit ng tigre na nakalaban ng maraming kaaway sa battlefield. Utos. Si Isay ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay bali-baling dahil sa galit at kalungkutan, ngunit naglalaman ito ng determinasyon na parang asero. Walang utos na dapat sundin sa mga traidor. Sa senyales na iyon, sumigaw ulit si Master Sergeant Flores at tumakbo patungo sa kanya. Nakalimutan na niya ang sakit, tanging ang intensyon lang na patayin siya ang nagtutulak sa kanya, nagpalabas siya ng suntok. Yumuko si Isay para umiwas sa suntok niya, at kasabay nito, hiniwa niya ng knife ang tendon sa loob ng braso niya. Crew! Sumigaw si Flores at hinawakan ang kanyang braso. Ang dugo ay umagos mula sa kanyang braso na parang fountain. Hindi na siya makapaglaban at bumagsak sa sahig. Bang! Sa sandaling iyon, pumutok ang pistola ni Solis. Ang bala ay dumaplis sa balikat ni Isay. Naramdaman niya ang matinding sakit, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, lumipad siya patungo kay Solis, patungo sa tunog ng putok. Nagulat si Solis sa kanyang lakas na hindi natatakot sa kamatayan at umatras. Ngunit ang numerical disadvantage ay isang pader na hindi niya kayang lampasan. Sa sandaling papalapit siya kay Solis, si Leo Cruz, na nakabawi ng ulirat, ay gumapang gamit ang kanyang nabaling binti at hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Nawalan siya ng balanse at natumba. Sa likod niya, si Mike De La Paz, na nagdurugo ang ilong, ay tumakbo na may dalang pala at hinampas ang kanyang likod. Pak! Kasabay ng mapurol na tunog, sandaling lumabo ang kamalayan ni Isay. Lumuhod siya at bumagsak sa sahig. Ang knife sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig at nagbigay ng tunog na klang. Si De La Paz, na humihingal, ay muling nagtaas ng pala. Ngayon lang nakabawi ng kalmado si Solis at malamig na nag-utos. Huwag mong patayin. Mas masarap ibaon ang buhay. Muli silang tumakbo patungo sa kanya na parang mga bubuyog. Sa pagkakataong ito, wala nang natitirang lakas para lumaban. Hinawakan ang kanyang buhok at nagsimulang umulan ng walang awang sipa sa kanyang mukha at katawan. Ang kawalang pag-asa na muling yapakan ng walang lakas ay mas malaki pa kaysa sa sakit ng nabaling buto. Ang kanyang huling paglaban ay matindi, ngunit nagtapos sa kabiguan. Nang halos mawala na ang kanyang kamalayan, muli nilang tinali ang kanyang katawan ng mahigpit ng lubid. Ang busal sa kanyang bibig ay mas mahigpit pa kaysa dati. Ang tigas na babae, katulad ng tatay niya. Humihingal na sabi ni Solis. Lumapit siya at tinapaktapakan ang mukha ni Isay na nakahandusay gamit ang kanyang bota. Pero ano ang nangyari sa huli? Ang tatay mo at ikaw, pareho kayong nasa ilalim ng paa ko, hindi ba? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Tumango siya sa kanyang mga tauhan. Ihagis siya. Ang kanyang katawan ay muling itinapon sa hukay. Mas malalim at mas madilim na bangin ng kawalang pag-asa kaysa sa dati. Naramdaman ni Isay ang buhos ng lupa patungo sa kanya sa gitna ng lumalabong kamalayan. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga. Lumaban siya ng buong puso, ngunit natalo pa rin. Ang lahat ng kasanayan na itinuro ng kanyang ama, at ang kanyang matigas na willpower, ay walang silbi sa harap ng matinding realidad na ito. I'm sorry, tatay. Hanggang dito na lang yata ang anak nyo. Ang kanyang huling pag-iisip ay dahan-dahang nalibing sa dilim, sa malamig na lupa, kadiliman, ganap na kadiliman. Isang ganap na walang laman na espasyo na nawalan ng tunog, liwanag, at maging pakiramdam. Ang kamalayan ni Luisa Hizon ay dahan-dahang lumulubog sa kailaliman na hindi mo alam ang lalim. Kahit ang sakit ng pagkasuffocate ay unti-unting nawawala, parang sumabog ang huling bulan ng hangin na pumuno sa kanyang baga. Ang bigat ng lupa sa buong katawan ay tila naging bahagi na niya. Ganito ba dumarating ang kamatayan? Malamig, malungkot, at napakawalang kabuluhan. Sa harap niya, parang isang pelikula na nagtatapos, ang mga alaala ng nakaraan ay nag-flash. Ang malapad na likod ng kanyang ama habang umaakyat sila sa bundok na pinapawisan. Ang magaspang ngunit mainit na kamay na laging humahaplos sa kanyang ulo pagkatapos ng training. At ang kanyang mga mata na naglalaman ng pinakamalalim na paniniwala sa mundo habang nakatingin sa kanya. Huwag kang sumuko, Isay. Ang tunay na sundalo ay lumalaban hanggang sa huling hininga. Ang boses ng kanyang ama ay umalingaunggaw sa kanyang isip na parang mahinang eko. Tama, sinabi ng tatay ko. Kailangan kong lumaban hanggang sa huling sandali. Ngunit paano? Hindi na gumagalaw ang kanyang katawan, at ang kanyang kaisipan ay kumakalat na parang fog. Ang huling bahagi ng kanyang reason ay sumuko na sana sa paniniwalang tapos na ang lahat. Iyon ay sa mismong sandali.
Isang mukha ang lumabas sa kanyang alaala. Si General Delfin Bacal Reyes, ang lalaking may mukha na parang bato na lumapit sa kanya sa gitna ng malakas na ulan noong libing ng kanyang ama. Ang tingin niya na halo ang pagdadalamhati at galit. At ang pangako na parang panata ng dugo habang iniabot sa kanya ang lumang kompas. Kung sakaling mapunta ka sa isang panganib na hindi mo na kayang lutasin mag-isa, pindutin mo ang bituin ng hilaga sa gitna ng kompas na ito. Hahanapin kita, kahit baliktarin ko pa ang buong mundo. Kompas. Ang salitang iyon ay tumama sa kanyang lumalabo na kamalayan na parang kidlat. Parang isang electric shock sa puso ng isang taong namamatay, ang kanyang kaluluwa ay biglang nagising. Kompas. Mayroon pa siyang huling paraan. Ang alaala ng kanyang ama at ang huling pag-asa na naglalaman ng pangako ni General Reyes. Desperado siyang sinubukan na bawiin ang kanyang pakiramdam. Ikinonsentra niya ang lahat ng kanyang nerve sa dulo ng kanyang daliri na nakatali sa likod. Tanging ang kantilang ng malamig na lupa ang nadarama, ang kanyang mga daliri ay hindi gumagalaw na parang paralyzed. Kulang sa hangin, ang kanyang utak ay nagsisimula ng huminto sa pag-function. Wala ng oras. Gumawala ka, please gumalaw ka. Sumigaw siya sa kanyang isip. Ang desperadong pagnanais na mabuhay at ang pagnanais na huwag mamatay ng ganito para sa karangalan ng kanyang ama ay nagtipon ng lahat ng kanyang huling lakas sa dulo ng kanyang daliri. Dahan-dahan, 1 milimetro kada milimetro, nagsimulang gumalaw ang kanyang daliri na parang spasm. Hinanap niya ang malamig na metal ng kompas na nasa bulsa ng kanyang combat uniform. Sa isang ingay na parang mapupunit, sa wakas ay dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa matigas na ibabaw ng kompas. Nahanap ko. Ang alab ng pag-asa ay muling nagliyab sa kanyang puso. Ngunit may huling pagsubok pa. Ang simbolo ng bituin ng hilaga sa gitna, kailangan niyang pindutin ng tumpak ang maliit na boton na iyon. Halos imposible ang pindutin ang boton na kasing liit ng mais gamit ang kamay na nakatali sa likod habang nakalibing sa lupa. Nagpigil siya ng hininga. Nagtipon siya ng lahat ng kanyang di ganong natitirang oxygen sa pakiramdam ng dulo ng kanyang daliri. Pumikit siya. Iginala niya sa kanyang isip ang hugis ng kompas. Ang kompas na iyon na paulit-ulit niyang inayos at nilinis kasama ang kanyang ama. Naaalala niya ang lahat ng mga groove at texture kahit nakapikit. Ang kanyang hinlalaki ay naghahanap sa ibabaw ng kompas. Dumaan sa makinis na ibabaw ng salamin, sinundan ng metal edge, at sa wakas ay nahanap ang maliit at nakalubog na bahagi sa gitna, ang eksaktong lugar kung saan nakaukit ang bituin ng hilaga. Ngayon, ang kailangan na lang ay pindutin. Hinila niya ang lahat ng kanyang huling lakas. Ipiniga niya ang kanyang mga kalamnan at nagbigay ng lakas hanggang sa mabali ang kanyang buto. Ang kanyang katawan ay nagspasm ng huling beses sa gitna ng buhos ng lupa. Click! Sa gitna ng mabigat na lupa, mas mahina ang tunog na iyon kaysa sa anumang ingay, ngunit para kay Isay, ang tunog na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang kulog sa mundo. Ang boton ay napindot. Ang sandali na ang kanyang willpower na mabuhay, ang alaala ng kanyang ama, at ang matatag na pangako ng isang lalaki ay sa wakas ay na-activate. Ang senyales ay naipadala. Pagkatapos nito, ang kamalayan ni Isay ay tuluyang lumubog sa dilim. Naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit ang kanyang mukha ay wala ng kawalang pag-asa. Alam niya na ang binhi na kanyang itinanim ay malapit nang magbalik bilang isang malaking bagyo na yayanig sa mundo. Sa ilalim ng lupa, sa lugar na sana ay magiging libingan niya, binuksan niya ang Act 1 ng kanyang paghihiganti. Ang lahat na yon ay nakasalalay sa kagustuhan ng langit at sa galit ng pinakamalakas na tigre sa lupa. Kailangan lang niyang maghintay. Hanggang sa ang yapak ng bakal na hahatol sa mga naglibing sa kanya ay yumanig sa lupang ito. AFP Special Operations Command. SOCOM, Central Command Post. Ito ang puso na nagmamando sa pinakamatatalas na sibat at pinakamatitigas na kalasag na unang kikilos sa oras ng krisis ng bansa. Sa malaking control panel ay ipinapakita ang real-time na sitwasyon ng mga special forces na nakadeploy sa mga conflict zone sa buong mundo. At isang matinding tensyon na hindi nagpapahintulot ng kahit 1 segundong pagkakamali ang dumadaloy sa paggalaw ng mga elite officer. Sa tuktok ng tensyong iyon, nakaupo si General Delfin Bacal Reyes, ang SOCOM commander. Nagko-conduct siya ng closed-door operational meeting para sa pagtugon sa pinakabagong provocation ng kaaway. Sa kanyang mukha, nakasama ang legendary Tigre Master Sergeant Hizon sa battlefield habang buhay, nakaukit na ngayon ang lamig at bigat ng isang Supreme Commander na namumuno sa elite unit ng bansa. Ang kanyang isang salita ay nakasalalay sa buhay ng libu-libong special forces at ang kapalaran ng bansa. May 3 posibleng infiltration route ng kaaway: Alpha, Bravo, at Charlie. Ang Joint Special Operations Group, JSOG, ay aatake sa Bravo. Sa mismong sandali na ang kanyang mababa at mabigat na boses ay umalingaunggaw sa conference room. Boom!
Ang mabigat na pinto ng command post ay halos masira habang bumubukas, at isang opisyal ang tumalon papasok. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel, at humihingal siya, hindi makahinga ng maayos. Sa lugar na ito, kung saan pinahahalagahan ang protokol ng higit sa buhay, ang tumalon papasok ng walang briefing sa harap ng commander na nagko-conduct ng meeting ay isang malinaw na insubordination na hindi mo man lang maiisip. Ang lahat ng tingin ng mga general na dumadalo sa meeting ay napunta sa kanya. Anong kawalang-galang iyan? Sumigaw ang isang general, ngunit tahimik na itinaas ni General Reyes ang kanyang kamay para pigilan siya. Agad niyang naramdaman na ang mga mata ng kanyang bata at aide-de-camp ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago, hindi isang simpleng pagkakamali. Ang aide-de-camp ay sumigaw ng boses na halos maiyak, inabot ang tablet PC sa kamay niya sa harap ni General Reyes. SS Sir. Emergency. Emergency signal. Sa tablet screen, ang isang nakakatakot na kulay pulang sulat ay kumukurap ng baliw sa itim na background. Ang sulat na iyon ay sapilitang nagpatigil sa lahat ng sistema ng command post gamit ang highest level code at tanging isang impormasyon lang ang ipinapakita. Between NG Hilaga code deactivated. Repeat. Between NG Hilaga code deactivated. Between ang Hilaga code. Sa sandaling nakita niya ang salitang iyon, nanigas ang mukha ni General Reyes. Ang ibang mga general sa conference room ay hindi alam ang kahulugan ng code at naguguluhan. Ngunit para kay General Reyes, ang bituin ng Hilaga code ay hindi lang isang cipher. Iyon ang pangako na ipinangako niya at ni Jaime Hizon sa kanilang buhay, at ang huling lifeline ng isang bata na itinuring niyang anak, ang deactivation ay may isa lang na kahulugan. Ang signal device ay nasira o ang may-ari ay nasa panganib sa buhay at nagpadala mismo ng senyales. Coordinates? Ang boses ni General Reyes ay nakakagulat na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliyab sa galit na kulay pula at mainit na parang bulkan na sasabog. Ang aide-de-camp ay nag-scroll sa screen ng nanginginig na daliri. Isang pulang tuldok ang lumabas sa map. Ang jurisdiction po ng Haring Agila Batalyon sa probinsya ng Haring Agila Batalyon. Ang unit na iyon na pinatay si Jaime Hizon at kung saan pumasok ang anak niya, si Luisa Hizon, bilang trainee. Ang lahat ng piraso ay nagtugma. Hindi ito aksidente. Ang pagkamatay ni Hizon, ang pagpasok ni Isay, at maging ang emergency signal na ito ay sumisigaw ng isang malaking masama. Sa susunod na sandali, sumabog ang galit ni General Reyes. Boom! Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa malaking conference table. Sa isang suntok niya, ang mabigat na wooden table ay yumanig na parang nahati sa dalawa, at lahat ng dokumento at tasa sa ibabaw ay tumalon sa hangin. Ang lahat ng general sa conference room ay nagulat at tumayo. Kahit kailan, hindi nila nakita ang ganitong hitsura ni General Reyes. Ang malamig at rasyonal na steel commander ay nawala, tanging ang galit na predator lang na malapit nang mawala ang kanyang anak ang umuungal. Tumindig siya at kinuha ang microphone ng internal communication system na nakakonekta sa buong command post. Ang kanyang boses ay hindi na parang tao. Ito ay isang roar ng galit na parang kulog mula sa kailaliman ng impyerno. Kanselahin ang lahat ng operation plan simula ngayon. Agad-agad. I-activate ang Tigray Hunting Protocol. Tigray Hunting. Ang pinakamatinding emergency plan ng SOCOM na gumagalaw para lang sa rescue at retribution. Iniiwan ang lahat ng iba pang protocol kapag ang highest level agent ng commander ay nasa matinding panganib. Ihanda ang 77 Special Mission Brigade para sa take-off sa loob ng 15 minuto. Ako mismo ang pupunta. Ang kanyang deklarasyon ay nagpabago sa buong command post. Ang commander mismo ang pupunta sa site na walang precedent. Pakinggan ang lahat ng unit na nasa coordinates na iyon. Simula sa sandaling ito, ang anumang galaw na makahahadlang sa rescue operation ng ating puwersa ay ituturing na hostile act. Kung lalaban, neutralize agad ng walang babala. Hindi na lang iyon isang utos. Iyon ay isang declaration of war. Isang nakakatakot na pagpapakita ng kalooban na ituturing na kaaway at pupuksain ang sinuman, kahit friendly forces, na humahadlang sa pagligtas ng kanyang anak. Ibinato niya ang microphone at lumakad patungo sa kanyang combat uniform. Sa likod niya, ang command post ay naging isang war zone na puno ng alarm at emergency instruction. Nagbigay ng huling utos si General Reyes habang sinusuot ang kanyang combat helmet. Ihanda ang aking personal attack helicopter, Valkyrie. Mangangaso ako ngayong gabi. Ang kanyang mga mata ay puno na ng dugo na parang apoy. Nabigo siyang protektahan ang pinakamamahal niyang kasama, ngunit ang anak niya, ang kanyang isa pang anak, si Isay, ay hinding-hindi niya hahayaang mawala. Ang pinakamalakas na sundalo ng Pilipinas ay nagsimulang kumilos, itinaya ang lahat para iligtas ang isang babae. Ang bagyo ng bakal ay gising na. Ang gabi sa Haring Agila Batalyon ay tahimik tulad ng dati, tanging ang antok na yabag ng mga guard at ang huni ng mga hayop sa gubat ang naririnig.
Walang sinuman ang nakakaalam na ang pinaka-nakakatakot na bagyo ng bakal sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas ay papalapit na sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang unang senyales ay ang tunog. Sa simula, napakahina, parang huni ng mga bubuyog, ngunit mabilis itong naging nakakabingi na ingay na pumupunit sa hangin, dudu-dudu. Hindi iyon ang tunog ng isang helicopter propeller. Iyon ay ang sabay-sabay na koro ng kulog na yumanig sa lupa, na ginawa ng 12-dosenang heavily armed helicopter. Ano? Tumingala ang isang guard na nagpapatrol sa gabi, at ang kanyang mga mata ay nanigas sa pagkagulat. Ang madilim na kalangitan na walang sinag ng buwan ay ganap na natakpan ng anino ng malalaking bakal na ibon. Isang squadron ng Black Hawk transport helicopter na pininturahan ng stealth coating at ang H-64 Apache attack helicopter na nagpapakita ng mga rocket pod na parang matatalim na ngipin na umaalalay sa tabi nila. Wala silang identification number sa kanilang katawan. Tanging ang ghost unit lang na may dalang death silence ang dumating. Hindi iyon babala o banta, iyon ay occupation. Nang dumating ang helicopter squadron sa himpapawid ng Haring Agila, sabay-sabay silang nagbukas ng searchlight na parang may usapan. Dose-dosenang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang pumunit sa dilim at nagliwanag sa parade ground, barracks, at lahat ng area sa paligid ng unit na parang araw. Ang mga sundalong natutulog ay tumalon palabas ng walang alam at nagulat nang makita nila na ang kanilang unit ay nakakulong sa isang malaking ilaw na bilangguan. Hindi nagtagal ang kaguluhan. Ang makakapal na rope ay mabilis na bumaba mula sa mga helicopter patungo sa lupa at ang mga miyembro ng 77 Special Mission Brigade na parang itim na multo ay tahimik na bumagsak sa lupa. Ang kanilang paggalaw ay parang makina na walang kahit kaunting pagkakamali. Ang ilan ay ganap na sinakop ang lahat ng communication facility at armory ng unit sa loob lang ng ilang minuto at ang ilan naman ay hinarang ang lahat ng daanan, bumuo ng perpektong siege na hindi makakatakas kahit isang langgam. Ang duty officer ay tumalon palabas para intindihin ang sitwasyon, ngunit sa harap ng malamig na baril na nakatutok sa kanyang noo, hindi siya makapagsalita. Simula sa sandaling ito, ang lahat ng command authority ng Haring Agila Battalion ay kontrolado ng Special Operations Command. Lahat ng tauhan ay magbaba ng armas at magtipon sa parade ground. Ang sinumang lalaban ay ituturing na act of rebellion. Ang boses na parang makina na umalingawngaw sa helicopter speaker ay malamig na parang yelo. Dahil sa salitang rebellion, ang mga miyembro ng Haring Agila ay takot na sumuko at pumunta sa parade ground, at sa wakas, bumaba ang mata ng bagyo. Ang command attack helicopter, Valkyrie, na napakalaki kumpara sa ibang helicopter, ay dahan-dahang lumapag sa gitna ng parade ground, parang bumababa ang isang Diyos. Ang malakas na hangin mula sa helicopter ay nagliparan sa alikabok ng parade ground na nagbigay ng ilusyon na may malaking bagyo na nagsisimula. Bumukas ang hatch ng helicopter at bumaba ang ramp. Ang una na lumabas ay ang Commander's Personal Security Detail na may kumpletong armas. Mabilis silang nag-secure ng lugar, nagbigay daan para lumabas ang isang lalaki. Sa huli, lumabas si General Delfin Reyes. Hindi siya nakasuot ng formal na general's uniform tulad ng dati. May ballistic helmet siya na may communication equipment sa ulo at nakasuot ng pinakabagong combat uniform na may body armor at iba pang gear. May pistola siya sa baywang at isang espesyal na combat axe na simbolo niya ang nakasabit sa likod niya. Hindi siya mukhang commander, kundi isang veteranong warrior na pumunta mismo sa battlefield para saksakin ang puso ng kaaway. Ang kanyang mukha ay nanigas na parang bato dahil sa galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng impyerno na parang susunugin ang lahat. Sa sandaling bumaba siya mula sa helicopter at tumapak sa lupa ng parade ground, parang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang kanyang presensya lang ay sapat na para maramdaman ang matinding banta na parang nanigas ang hangin at tumigil ang oras. Walang imik siyang tumingin sa paligid. Ang mga miyembro ng Haring Agila na lumuluhod sa takot at ang kanyang ipinagmamalaking miyembro ng 77 Brigade na perpektong ginagawa ang kanilang misyon. Nagtanong siya sa kanyang aide-de-camp ng mahina. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado, ngunit naglalaman ito ng kumukulong lava. Nahanap niyo na ba? Dali-daling tumakbo ang aide-de-camp para mag-report. Ang kanyang boses ay nanginginig, halo ang relief at galit. Nahanap na po, General. Kaka-rescue lang namin sa kanya mula sa ilalim ng training ground, 30. May hininga pa po. Pero nasa critical condition at emergency evacuation na po. May hininga pa. Sa isang salitang iyon, pumikit sandali si General Reyes. Parang may malaking bato na binuhat mula sa kanyang balikat, ngunit sandali lang ang relief, at ang apoy sa kanyang mata ay mas lumakas pa. Hinding-hindi niya mapapatawad ang mga nagtangkang ibaon ng buhay ang nag-iisang bloodline na iniwan ng kanyang kasama, ang batang itinuring niyang sarili niyang anak sa impyernong lupa na ito. Muli siyang nagmulat ng mata. Wala na siyang bakas ng awa o habag sa kanyang mga mata.
Tanging ang lamig lang ng isang judge na magpapatupad ng blood retribution ang natitira. Ang mga utak. Si Major Solis at ang apat, captured namin habang umiinom sa barracks. Kinakaladkad na po sila papunta sa parade ground. Tumango si General Reyes. At dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng parade ground. Ang tunog ng kanyang bota na tumatapak sa lupa ay mabigat at solemne, parang yapak ng executioner na nagmamadali sa buhay ng mga kriminal. Malapit nang magsimula ang pinakamalupit at pinakamahigpit na paghatol sa entablado ng impyernong ito. Ang hangin sa opisina ni Major Solis ay puno ng masangsang na amoy ng alak at murang panalo. Ang 5 miyembro ng 5 ahas ay nagtataas ng glass para ipagdiwang ang kakilakilabot na krimen na ginawa nila kanina lang. Para sa kanila, walang guilt. Tanging ang relief lang na naalis na ang nakakainis na sagabal at ang pag-asa sa malaking yaman at kapangyarihan na malapit nang makukuha ang kumikinang sa kanilang mga mukha. Para sa ating perpektong kinabukasan. Itinaas ni Solis ang baso ng whiskey at ang iba pang miyembro ay nag-cheers ng may hiyaw. Ngayon, ang tangang Hizon father and daughter ay magkikita na lang sa ilalim ng lupa. Tumawa si Master Sergeant Flores at ininom ang alak. Naniwala sila na ang kanilang krimen ay ganap na covered up. Si Luisa Hizon ay ituturing na deserter o missing person at kahit makita pa ang kanyang bangkay, wala nang ebidensya na matitira. Nagkamali sila sa pag-aakala na sila ay ligtas magpakailanman sa loob ng maliit na kingdom na ginawa nila. Iyon ay sa mismong sandaling iyon. Boom! Ang pinto ng opisina ay hindi lang nasira, kundi sumabog at lumipad papasok. Ang 5 lalaki na nag-cheers ay walang pagkakataon na maintindihan kung ano ang nangyari at sila ay binalot ng nakakasilaw na liwanag ng flashbang at ang nakakabingi na ingay. Ag! Habang sumisigaw sila at bumagsak sa sahig, lumabas ang itim na mga anino mula sa usok at dumagsa sa kanila. Ang mga miyembro ng 7-7 Special Mission Brigade. Ang kanilang paggalaw ay walang pag-aalinlangan o emosyon. Tanging ang mechanical precision lang ang nandyan para isubdu ang target. Ang 5 opisyal ay hindi nakapaglaban ng maayos dahil sa alak at shock, at sa isang iglap, nabali ang kanilang mga braso at inihampas ang kanilang mga ulo sa sahig. Ano? Sino kayo? Sumigaw si Solis ng boses na halo ang alak at shock. How dare you gumawa ng riot dito? Ako si Major Ramon Solis, ang operations officer ng unit na ito. Tanga siyang naniwala na ang kanyang ranggo at posisyon ang magliligtas sa sitwasyong ito. Ngunit ang bumalik ay ang malamig na shock ng buttstock na tumama sa kanyang likod. Tumahimik ka, traidor. Ang boses ng miyembro ay malamig na parang yelo. Sa salitang traidor, agad na nawala ang tama ng alak ni Solis. May malaking mali. Napakalaking mali na hindi na maibabalik. Kinaladkad sila palabas ng opisina na parang hayop. At sa paningin na nakita nila sa harap, ang 5 lalaki ay nawala ng salita at nanigas. Ang kanilang unit, ang Haring Agila Battalion, kung saan sila naghari bilang mga hari, ay ganap na nasakop ng isang itim na unit na hindi nila alam. Ang armored vehicle at helicopter na pumuno sa parade ground, at ang daan-daang special forces na nakatingin sa kanila ng may galit na tingin. Hindi ito realidad. Isang nakakatakot na bangungot. At sa gitna ng bangungot na iyon, nakatayo ang isang lalaki na parang judge ng impyerno. General Delfin Reyes. Bulong ni Captain Rafael Gomez nang halos himatayin na ang boses. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang SOCOM commander ng AFP, isang buhay na alamat na nanginginig ang bawat sundalo kapag naririnig lang ang pangalan. Bakit siya nagpakita sa kanilang unit ng ganitong kalalim na gabi na may kumpletong armas? Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga miyembro ang dali-daling tumakbo patungo kay General Reyes. Nagdadala sila ng stretcher, at sa ibabaw nito, nakahiga ang isang babae na natatakpan ng lupa at dugo, hindi gumagalaw. Si Luisa Hizon. Ang mga medic ay desperadong gumagawa ng CPR, at ang graph ng kanyang vital signs monitor ay kumukurap ng mahina, parang malapit ng maputol. General, Trainee Luisa Hizon, rescued na po. Pero critical ang condition. Kung hindi po siya i-evacuate agad sa military hospital. Ang boses ng miyembro na nagre-report ay nagmamadali. Walang imik na tiningnan ni General Reyes ang hitsura ni Isay na nasa bingit ng kamatayan. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom na parang may dugo na lalabas. Tumango siya at nagsalita ng mahina. Save her. Gawin ang lahat para lang mabuhay siya. Ang medical team ay agad na tumakbo patungo sa evacuation helicopter dala si Isay. Nanatili si General Reyes sa kinatatayuan niya nang walang galaw hanggang sa nawala ang liwanag ng helicopter sa kalangitan ng gabi. At sa wakas, dahan-dahan, napakadahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang tingin ay napunta sa 5 ahas na nakaluhod sa sahig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin sa parade ground ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao.
Iyon ay parang bunganga ng active volcano na naglalaman ng lahat ng galit at poot sa mundong ito. Ang kanyang tingin ay parang hindi nakikitang talim ng kutsilyo na sumaksak sa puso ng 5 lalaki. Nang magtama ang tingin nila, naramdaman ni Solis ang pag-akyat ng dugo sa buong katawan niya. Isang killer intent na tumagos hanggang sa kanyang buto. Nakaranas siya ng maraming battlefield, ngunit ito ang una niyang naramdaman ang ganitong kadalisay at concentrated na killer intent. Nagsimula siyang manginig ng hindi niya namamalayan. Ang takot ay nagpaparalyze sa kanyang utak, at ang presyon na parang sasabog ang kanyang pantog ay dumidiin sa kanyang buong katawan. Dahan-dahang lumapit si General Reyes, isang hakbang kada hakbang. Ang tunog ng kanyang bota na tumatapak sa lupa ay parang funeral march na umaalingaunggaw sa tenga ng mga nahatulan. Sa wakas, tumigil siya sa harap mismo ni Solis. At walang imik siyang tumingin dito, hindi siya nagtanong, bakit mo ginawa, anong ginawa mo? Hindi kailangan ang ganoong mga tanong. Alam na ng kanyang mga mata ang lahat. Ang pagkamatay ni Hizon, ang panggugulo kay Isay, at ang attempted murder na buried alive kanina lang. Ikaw ba si Solis? General Reyes ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay lagpas na sa galit, isang walang lamang kawalan na nawalan ng lahat ng emosyon. Kaya mas nakakatakot. Ito ay misunderstanding po, General. Kami po ay cleansing lang ng unit ng undesirable element. Sinubukan ni Solis na ipilit ang kanyang huling excuse para mabuhay, ngunit hindi niya natapos ang kanyang salita. Dahil sinipa ng bota ni General Reyes ang kanyang mukha. Pak! Kasabay ng mapurol na tunog, tumilapon ang katawan ni Solis. Sa gitna ng sakit ng pagkabali ng ilong at pagpunit ng labi, nakahiga siya sa sahig, nagsuka ng dugo. Tiningnan siya ni General Reyes na nakahandusay na parang insekto at nagsalita, ayokong marinig ang boses mo. Kahit ang hininga mo, nakakadiri. Hindi na siya nagbigay ng pansin kay Solis. Tiningnan niya ang 4 pang lalaki. Sa tuwing dumadampi ang kanyang tingin sa kanila, sila ay naninigas na parang bato, parang nakita nila ang mata ni Medusa. Ang takot ay kumalat na parang sakit. Ngayon lang nila napagtanto kung ano ang ginulo nila. Hindi lang sila nanggulo sa anak ng Chief of Staff. Nanggulo sila sa nag-iisang cubs ng pinakanakakatakot na tigre sa bansang ito. At ang kapalit nito ay magiging mas kakila-kilabot pa kaysa sa kamatayan. Ang hangin sa parade ground ay matindi na parang mapuputol ng talim ng kutsilyo. Ang daan-daang miyembro ng Haring Agila ay nakaluhod pa rin, tahimik na nanonood sa bangungot na nangyayari sa harap nila. Ang 5 opisyal na naghari bilang mga hari ay nakahandusay na ngayon sa ilalim ng paa ng tunay na hari na naging mga kriminal. Ang galit ni General Reyes ay lagpas na sa personal na paghihiganti. Ito ay parang isang sagradong ritual na gustong hiwain ang bulok na bahagi ng buong militar. Hindi na tumingin si General Reyes sa mga kriminal. Humarap siya at tumayo sa harap ng lahat ng miyembro ng Haring Agila na pumuno sa parade ground. Sa tuwing dumadampi ang kanyang tingin sa kanila, ang mga sundalo ay hindi mapigilang yumuko. Ang kanyang mga mata ay parang judge na nakikita ang kanilang kasalanan na nagpabaya at nagpatahimik sa trahedya na ito. Kinuha niya ang megaphone mula sa aide de camp na nakatayo sa tabi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig dahil sa galit. Sa halip, naglalaman ito ng malamig at mabigat na autoridad na parang nababali ang glacier. Itinaas ninyo ang inyong mga ulo. Ang mga sundalo ay nag-atubiling itinaas ang kanilang mga ulo. At tingnan ninyo ng mabuti. Itinuro niya ang 5 kriminal na nakaluhod. Ang lahat ng searchlight sa parade ground ay sabay-sabay na tumutok sa kanila. Dahil sa biglaang liwanag, sumimangot sila at kailangan nilang ipakita ang kanilang kaawa-awang hitsura sa harap ng lahat ng miyembro ng unit. Ano ang pinakamahalaga sa isang sundalo? Ang tanong ni General Reyes ay umalingaunggaw sa parade ground, walang nakasagot, iyon ay honor. Loyalty sa bayan, fidelity sa kasama, at pride sa uniforme. Iyang tatlong iyan ang bumubuo sa kaluluwa ng isang sundalo. Ang isang sundalong nawalan ng honor ay isang buhay na bangkay. Ang kanyang boses ay umukit sa dibdib ng mga sundalo, isang letra kada letra, na parang brand. Ang mga lalaking iyan ay nagtago sa uniforme, pinatay ang kanilang kasama at nagtaksil sa bayan. Itinapon nila ang kanilang sariling honor sa basurahan, gamit ang sarili nilang kamay, wala na silang karapatang tawaging sundalo. Ang dalhin sila sa court-martial, at ipailalim sa hatol ng batas, iyon ay hindi sapat. Masyadong maawain iyon para sa kasalanan na ginawa nila. Ibinaba niya ang megaphone, at nagbigay siya ng pinakamalupit at pinakamahigpit na utos sa kasaysayan kay Colonel na commanding officer ng 707 Brigade na nakatayo sa likod. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit napakatalim na naririnig ng lahat sa parade ground. Strip them of their honor. Binanggit niya ang bawat salita na parang ninungguya ang yelo at dinudura. Erase their names mula sa role ng aking mga warriors. Sa sandaling bumagsak ang utos, ang mukha ni Solis at ng iba pang 4 ay naging puti dahil sa takot at gulat. Napagtanto nila kung ano ang gagawin ni General Reyes. Hindi ito arrest o detention.
Ito ay isang public execution ng kanilang pagkatao, isang parusa na mas masahol pa kaysa kamatayan para sa isang sundalo, sa harap ng lahat. Huwag. Huwag. Please, wag lang iyan. Sumigaw si Solis, nagmakaawa sa unang pagkakataon. Mas gugustuhin pa niyang binaril siya, ngunit ang kanyang pagmamakaawa ay kumalat lang sa hangin. Tumango ang commander ng 707 Brigade, at 5 elite agents ang lumapit. Sa kanilang kamay, wala silang handcuff o rope, kundi ang kumikinang na talim ng military knife. Lumapit sila sa mga kriminal ng walang imik, isa-isa. Ang unang target ay si Ramon Solis, 2 agent ang humawak sa kanyang magkabilang braso at sa pilitang itinayo siya. Nagpumiglas siya, ngunit imposible ang makatakas mula sa kapit ng mga special forces na parang bakal. Ang agent na humarap kay Solis ay tumayo sa harap niya. Tiningnan niya si Solis ng may paghamak, sandali lang, at kinuha ang knife at itinutok sa name tag na nakakabit sa kanang dibdib ng kanyang uniforme. At walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang name tag gamit ang dulo ng knife. Riiip. Ang matalim na tunog ng pagpunit ng uniforme ay pumunit sa katahimikan ng parade ground. Ang name tag na may nakasulat na Solis ay nahulog sa sahig kasama ang punit na tela. Ang sandali na tinanggihan ang kanyang pangalan. Hindi siya tumigil. Inilipat ng agent ang dulo ng knife at nagsimulang punitin ang major rank insignia sa kanyang balikat. Ang nakakakilabot na tunog ng metal at tela na nagkasalubong at napunit ay sumunod. Ang diamond insignia na kumikinang sa kanyang balikat ay walang lakas na gumulong sa sahig. Ang sandali na nawala ang kanyang autoridad. Sa huli, pinunit ng agent ang lahat ng unit patch, insignia, at maging ang paratrooper badge sa kanyang dibdib at braso. Lahat ng simbolo na pinaglingkuran niya habang buhay bilang isang sundalo ay pinunit at winasak. Ang kanyang uniforme ay hindi na sagradong kasuotan. Ito ay isang basahan lang na nagpapakita ng kanyang kahihiyan, isang prisoner's uniform. Isang ungol na parang sigaw ng hayop ang lumabas sa bibig ni Solis. Nawala ng focus ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay tuluyang bumagsak dahil sa kahihiyan at kawalang pag-asa. Nawala ang lahat sa kanya. Pangalan, ranggo, at maging ang pride niya bilang isang sundalo, siya ay isang walang lamang shell na lang. Ang kakilakilabot at malupit na ritual na ito ay ginawa rin sa iba pang 4 na lalaki. Ang rank insignia ni Lieutenant Leo Cruz, ang Special Forces badge ni Master Sergeant Benjo Flores, at ang uniforme ni na Sergeant Mike De La Paz at Captain Rafael Gomez ay sunod-sunod na pinunit. Ang kanilang sigaw at ungol ay umalingaw-ngaw sa parade ground, ngunit walang sinuman ang naawa sa kanila. Ang mga miyembro ng Haring Agila ay nanood ng takot sa pagtanggal ng lahat ng pagkatao ng kanilang dating mga commander. Iyan ang kapalaran ng isang traidor. Nang matapos ang lahat, ang 5 lalaki ay hindi na mga opisyal. Sila ay mga basurang tao na nakasuot ng basahan, walang pangalan o ranggo. Tiningnan ni General Reyes ang eksena ng may malamig na mata hanggang sa huli, at nagbigay siya ng huling utos. Kalad ka rin sila. Ngayon, iiwan na natin ang mga ito sa hatol ng batas. Alisin ninyo ang mga iyan sa harap ko, at mula sa sagradong teritoryo ng militar. Ang mga miyembro ng 77 Brigade ay kinaladkad ang 5 kriminal na humandusay na parang junk at naglaho patungo sa helicopter. Ang kanilang likod ay nagbigay ng aral sa lahat ng naiwan sa parade ground, kung ano ang magiging kahihinatnan ng isang taong nawalan ng honor magpakailanman. Sa wakas ay tinapos ni General Reyes ang mahaba at mahirap na gabi ng paghatol. Ngunit sa kanyang mukha, hindi ang tuwa ng tagumpay ang natira, kundi ang malalim na pagdadalamhati at kalungkutan ng isang commander na kailangang hiwain ang bulok na bahagi ng militar gamit ang sarili niyang kamay. Makalipas ang ilang araw. Isang bagong simula. Kinabukasan, matapos ang pagharap ni General Reyes, ang Department of National Defense, DND, ay naging isang malaking mata ng bagyo. Ang unprecedented incident kung saan direkta na sinakop ng SOCOM commander ang isang subordinate unit at inalis ang honor ng mga commander sa site ay nagdulot ng serye ng inquiry at speculation na yumanig sa buong militar. Isang Special Joint Investigation Task Force ang binuo sa ilalim ng direksyon ng Pangulo. Ang mga elite investigator mula sa Judge Advocate General's Office, JAGO, Intelligence Service of the AFP, ISAF, at Defense Information Agency, DIA, ay sabay-sabay na kumilos. At ang malaking kutsilyo ng pagsisiyasat ay nakatutok sa puso ng 5 ahas, ang nag-iisang target na tinukoy ni General Reyes. Ang pagsisiyasat ay naging mas matindi at mabilis kaysa sa inaasahan. Si Ramon Solis at ang kanyang grupo, naganap na bumagsak ang willpower, kasabay ng kanilang honor, ay hindi nagtagal sa panggigipit ng mga investigator at nagsimulang umamin sa kanilang mga krimen. Nagtuturo sila sa isa't isa at sinasabi ang lahat ng alam nila para lang mabawasan ang kanilang sentensya.
Parang gumuho ang dam, ang katotohanan na lumabas sa kanilang bibig ay ang katotohanan ng isang malaking korupsyon na yumanig sa pundasyon ng DND. Ang krimen na ginawa nila ay hindi lang simpleng pagnanakaw ng supply. Ito ay isang malaking organized act of treason na nag-leak ng pinakabagong armas ng militar sa mga arms dealer at maging sa mga spy ng kaaway. Hindi lang ang basic firearms tulad ng M16 rifle at M4 carbine ang nalik, kundi pati na rin ang pinakabagong night vision goggles, communication equipment na hindi pa na-issue sa unit, at maging ang ilang components ng anti-tank missile ay natuklasan. Sinubaybayan ng mga investigator ang kanilang mga secret account. Sa loob ng mga dummy account sa Swiss bank, ay nakatago ang napakalaking halaga ng itim na pera na hindi mo man lang maiisip sa sweldo ng isang ordinaryong opisyal. Ang pera na iyon ay ang halaga ng buhay ng kanilang mga kasamahan at ang kapalit ng pagtataksil sa national security. At sa wakas, lumabas na rin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng legendary Tigre Master Sergeant Jaime Hizon, ang simula ng lahat ng trahedya. Si Captain Rafael Gomez, ang medical officer, ay umamin sa lahat kapalit ng lighter sentence. Inamin niya ang nakakagulat na katotohanan na si Master Sergeant Hizon ay buhay pa rin sa site matapos siyang mahulog. Noong panahong iyon, bali ang kanyang binti at may matinding internal injury, ngunit sapat pa siyang mailigtas. Ngunit sina Solis at Flores, nakasama niya sa site, ay hindi siya in-rescue. Sa halip, tinakpan nila ng military blanket ang mukha niya, sinakal siya, at pinatay. At si Gomez naman ay inutusan ni Solis na gumawa ng false death certificate na nagsasabing skull fracture due to fall, ginawa niyang perpektong aksidente ang insidente. Si Master Sergeant Hizon ang nag-iisang taong nakakita ng kanilang korupsyon. Sa simula, sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang mga kasamahan na sumuko. Ngunit nang mapagtanto niyang wala na silang atrasan, sinubukan niyang tipunin ang lahat ng ebidensya at i-report sa higher-ups. Iyan ang dahilan kung bakit siya namatay, ang kanyang pagiging matuwid at military spirit. Hindi siya namatay sa pakikipaglaban sa kaaway. Siya ay assassinated sa pinakamasakit na paraan dahil sa kasakiman at pagtataksil ng pinakapinagkakatiwalaan niyang kasamahan. Ang kakilakilabot na katotohanan ito ay nagdulot ng matinding shock at galit hindi lang kay General Reyes, kundi sa buong militar. Si Jaime, Tigre Hizon ay isang buhay na alamat na ginagalang ng maraming junior officer. Ang katotohanan na ang kamatayan ng ganoong bayani ay dahil lang sa karumihan ng mga traidor na nasilaw sa pera ay nagpatindig balahibo sa lahat. Ang pagsisiyasat ay lumawak, lagpas pa sa Haring Aguila Battalion, sa buong militar. Ang corruption chain na konektado sa 5 ahas ay lumabas na parang isang serye ng patatas. Ang mga arms dealer na nakipagtransaksyon sa kanila, maging ang mga senior officer na tumanggap ng bribe para takpan ang kanilang mga krimen, at ang mga defense contractor na kasali sa military procurement corruption ay sunod-sunod na inaresto. Ito ang pinakamalaking defense corruption at treason case sa kasaysayan ng AFP. Ang media ay nag-cover ng case na ito araw-araw. Nagulat at nagalit ang mga tao sa likod ng maruming bahagi ng militar na pinagkatiwalaan nila. Ang Secretary of National Defense at ang Chief of Staff ay sabay na nagbitiw, at ang Pangulo ay kailangang magbigay ng national address para mangako ng reform sa militar. Ang honor ng kanyang ama na sinubukan ni Luisa Hizon na protektahan ay naging simula ng isang malaking bagyo na naglilinis ng buong militar, lagpas pa sa kanyang personal na paghihiganti. Ang desperadong senyales na ipinadala niya sa ilalim ng lupa ay lumikha ng pagkakataon na maputol ang bukong-bukong ng higanteng nabubulok at makatayo ulit ng tuwid at malakas. Nang makuha ang lahat ng ebidensya at umamin na ang lahat ng kasali, ang natitira na lang ay ang hatulan ang mga traidor na iyon ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas. Ang malungkot na pagkamatay ni Master Sergeant Jaime Hizon ay sa wakas ay nabunyag sa buong mundo at ang karangalan ng killed in the line of duty ay ibinigay sa kanyang pangalan. Ngunit wala nang anumang bagay ang makakapagbayad sa kalungkutan ng pagkawala ng isang dakilang sundalo at isang mapagmahal na ama. Ngayon, ang lahat ng tingin ay nakatutok sa huling hatol ng military court. The day of judgment na tinawag na trial of the century sa militar ay dumating. Ang High Military Court ay puno ng mga reporter at military personnel mula pa ng madaling araw, halos wala nang mapagtayuan. Ang lahat ng tingin ng Pilipinas ay nakatutok sa makasaysayang paglilitis na ito. Sa defendant's stand, ang 5 kriminal, ang 5 ahas na dating mga opisyal ng militar, ay magkatabi na nakaupo. Wala nang natitirang emosyon sa kanilang mga mukha. Nakatingin lang sila sa hangin nang walang laman ang mga mata, tila sumuko na sa lahat. Sila ay socially at militarily na hinatulan na ng death penalty. Sa pinakaunang row ng gallery, nakaupo si Luisa Hizon sa wheelchair, hindi pa ganap na gumaling, at sa tabi niya, nakaupo si General Reyes. Ang mukha ni Isay ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matatag at matalim kaysa sa dati.
Nandito siya para saksihan mismo ang huling sandali ng pagbagsak ng mga kaaway ng kanyang ama. Pumasok ang judge at tumindig ang lahat. Ang hall ay tahimik na parang nabasag na salamin. Sa wakas, sinimulan ng judge na basahin ang hatol ng may mabigat at solemne na boses. Hahatulan namin. Ang boses ng judge ay umalinganggaw sa buong court. Ang mga nasasakdal na sina Ramon Solis, Leo Cruz, Benjo Flores, Mike De La Paz, at Rafael Gomez, ang limang ito, ay nakalimutan ang kanilang sagradong oath bilang sundalo at sinadya nilang makipagsabuatan at gawin ang act of treason na yumanig sa pundasyon ng national security para lang sa kanilang sariling kasakiman. Binanggit ng judge ang bawat kaso nila. Murder of a superior officer, theft of military property and treason, disclosure of military secrets, abuse of authority, attempted murder. Ang listahan ng kanilang mga krimen ay nagpatuloy. Iyon mismo ang history of shame ng militar ng Pilipinas. Lalo na, ang mga nasasakdal ay sinadya at pinatay ang kagalang-galang na nakatatandang opisyal at kasamahan na si Jaime Hizon sa isang tuso at masamang paraan para takpan ang kanilang krimen, at nagtangka pa silang patayin ang anak niya, si Trainee Luisa Hizon. Sa pamamagitan ng Buried Alive, gumawa sila ng anti-human at malupit na krimen na hindi mo man lang maiisip sa isang tao. Sa sandaling binanggit ng judge ang pangalan ni Isay, ang lahat ng camera flash sa court ay sabay-sabay na tumutok sa kanya, ngunit hindi gumalaw si Isay. Tinitigan niya lang ang limang kriminal sa defendant's stand na parang gusto niya silang saksakin. Kaya, pinagdesisyonan ng court na ang mga nasasakdal ay wala ng karapatang mabuhay bilang mamamayan ng Pilipinas. Nararapat silang ihiwalay sa society, magpakailanman at magsisi sa kanilang mga kasalanan habang buhay. Kaya, ang pagbigay ng pinakamabigat na parusa na pinahihintulutan ng batas ay ang tamang paraan para manumbalik ang hustisya. Huminto sandali ang judge at malamig na tiningnan ang mga nasasakdal isa-isa. At sa wakas, nagbigay siya ng huling hatol. Ang desisyon ng court ay, ang lahat ng limang nasasakdal na sina Ramon Solis, Leo Cruz, Benjo Flores, Mike De La Paz, at Rafael Gomez, ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa murder at treason. Habambuhay na pagkabilanggo. Ang pagkatalo sa death penalty ay maaaring tila huling awa para sa kanila, ngunit sa totoo lang, ito ay mas kakilakilabot na parusa. Ngayon, kailangan nilang magdusa habambuhay sa malamig at madilim na isolation cell. Inaalala ang multo ni Jaime Hizon na pinatay nila at ang tingin ni Luisa Hizon na yapak-yapakan nila. Hindi na sila bibigyan ng parol. Iyon ay living death. Nang ibigay ang hatol, ang limang kriminal ay walang ipinakitang reaksyon. Sila ay mga shell na lang napatay na ang kaluluwa. Lumapit ang mga military police at itinayo sila, kinaladkad palabas ng court. Ang kanilang era ay tuluyan ng nagtapos. Makalipas ang ilang araw matapos ang hatol, nagbigay ng isa pang mahalagang anunsyo ang DND. Isang opisyal na utos na buwagin ang Haring Agila Batalyon, ang pugad ng korupsyon na pumatay kay Legendary Tigre at nagpalaki sa Second Limang Ahas. Ang unit ay mawawala na sa kasaysayan. Hindi lang ito basta-basta pag-aalis ng unit, kundi isang matinding pagpapakita ng kalooban ng DND na putulin ang lahat ng maling practice at anomaly na kumalat sa buong militar. Noong huling araw na ibinaba ang flag ng Haring Agila Batalyon, bumisita si General Reyes kasama si Isay. Ang sunset ay nagbigay ng mahabang anino sa walang laman na parade ground. Walang imik na pinanood ni Isay ang pagkawala ng unit na pinaglingkuran ng kanyang ama habang buhay, at sa huli ay naging libingan niya. Isang patak ng mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Hindi iyon luha ng kalungkutan, iyon ay luha ng relief dahil sa wakas ay natapos na ang mahaba at mahirap na paghihiganti at nabawi na ang honor ng kanyang ama at luha ng pride dahil naayos na ang lahat. Ngayon, tapos na talaga ang lahat. Ang luma at bulok na era ay nagtapos na, at ang isang bagong order ay handa ng pumalit. At sa gitna ng bagong era na iyon, nakatayo ang isang batang bayani, si Luisa Hizon, na nagbalik mula sa bingit ng impyerno. Ang bituin ng hilaga ay patuloy na nagniningas. Ang oras ay dumaloy na parang ilog, dahan-dahang nagpapagaling sa sugat ng kakilakilabot na araw na iyon. Si Luisa Hizon, matapos ang mahabang rehabilitation therapy sa military hospital, ay sa wakas ay bumalik sa kanyang kalusugan. Ang kanyang katawan, na nasira sa ilalim ng lupa, ay gumaling na parang milagro dahil sa kanyang matinding willpower at top-notch medical support. May scar na natira sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ngunit hindi na iyon mark of defeat. Iyon ay badge ng isang survivor na nalampasan ang lahat ng pagsubok. Isang araw bago siya umalis, binisita siya ni General Reyes sa kanyang silid. Hindi siya naka-uniforme, kundi naka-casual na parang isang ordinaryong ama. May dala siyang paper bag ng mainit na sweet potato. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Tanong niya, nang walang emosyon tulad ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na pagmamahal at awa na parang tinitingnan niya ang kanyang sariling anak. "Ayos lang po, tito."
I mean, General. Ngumiti ng maliwanag si Isay. Hindi na siya nakakulong sa dilim ng nakaraan, umupo si General Reyes sa tabi ng kanyang kama at tumingin sa labas ng bintana ng matagal, walang imik. Nahirapan siyang magsalita. Isay, tapos na ang lahat. Nabawi na ang honor ng tatay mo, at ang mga nagkasala ay nagbayad na sa kanilang mga krimen. Ginawa mo na ang dapat mong gawin. Higit pa sa sapat. Hinawakan niya ang kamay ni Isay. Ang kanyang kamay ay magaspang at matigas tulad ng kay Jaime Hizon, ngunit ito ang pinakamainit sa mundo. Ngayon, hubarin mo na ang uniforme, at bumalik ka na sa buhay ng isang ordinaryong 22 taong gulang na babae. Maghanap ka ng ordinaryong kaligayahan. Iyan ang gusto ng tatay mo sa langit, naniniwala ako. Ayoko na ang magdusa ka pa sa mapanganib na mundo na ito. Ayoko na, at ayaw din ng tatay mo. Iyon ay isang taos-pusong payo ng isang ama na nag-aalala para sa kanyang kinabukasan. Kahit sino, tatanggapin ang alok niya. Ngunit tahimik na umiling si Isay, hindi po, tito. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para sa akin, ngayon pa lang nagsisimula ang lahat. Tiningnan siya ni General Reyes nang may pagtataka. Hindi ako aalis sa militar. Sa halip, ngayon ako magiging tunay na sundalo. Gusto kong pumasok sa Special Operations Command. Gusto kong sanayin ang mga tunay na sundalo na sinubukan ng aking ama na protektahan gamit ang sarili kong kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang bituin. Magiging instructor ako na hindi lang magtuturo ng combat skills, kundi pati na rin ng tamang character at honor, para walang second limang ahas ang lilitaw ulit sa militar na ito. Ang hindi maulit ang trahedya ng aking ama. Iyan ang dahilan kung bakit ako mabubuhay at ang sarili kong paraan para ipagpatuloy ang legacy ng aking ama. Ang kanyang mga salita ay walang pag-aalinlangan. Hindi na siya kayang pigilan ni General Reyes. Napagtanto niya na ang babae sa harap niya ay hindi na isang mahinang bata na kailangan niyang protektahan, kundi isang matatag na kasama at successor na kasama niyang haharap sa kinabukasan ng militar. Ngumiti siya ng walang imik at tumango. Ang tatay mo ay magiging napakagala sa iyo. Makalipas ang ilang taon, AFP Special Operations Training Group. Maging matalino. Hindi ito playground. Ukitin ninyo sa inyong buto na ang isang kahinaan ninyo ay maaaring magdulot ng kamatayan ng inyong kasama sa battlefield. Ang matalas na boses na umalingaw-ngaw sa training ground ay kay Luisa Hizon, na may ranggo na captain na ngayon. Siya ang pinakabatang female special training instructor sa kasaysayan ng SOCOM. Siya ay kinatatakutan at iginagalang ng mga trainee. Ang kanyang alias ay Baby Tigre, maliit na tigre, ngunit ang kanyang training style ay mas matindi at mas mahirap pa kaysa sa kanyang ama. Itinutulak niya ang mga trainee sa limitasyon ng kanilang katawan, ngunit hindi siya gumagamit ng personal insult o unjustified violence. Pagkatapos ng training, siya ang unang nag-aalala sa mga sugatang trainee at kasama niya ang mga naiiwan sa gabi, nag-a-analyze ng kanilang mga problema at naghihikayat. Siya ay isang tunay na commander na may lakas at init. Sa isang burol sa tabi ng training ground, pinapanood ni General Reyes ang kanyang mga galaw, nakasuot ng sunglasses sa loob ng kotse. Siya ay isang matandang officer na malapit nang mag-retire, ngunit wala siyang pagsisisi o kalungkutan sa kanyang mga mata. Dahil mayroon siyang perpektong successor na magmamana ng lahat sa kanya, o kaya ay hihigit pa sa kanya. Sumigaw si Isay sa harap ng mga trainee. Tandaan, tayo ang Special Operations Command ng Pilipinas na unang natuto, unang na-deploy sa operation, at huling lumaban para sa bayan. Ang ating puso ay pinoprotektahan ng bayan, at ang ating honor ay pinoprotektahan ng ating mga kasama. Ang kanyang malakas na boses ay sinundan ng echoing na sagot ng mga batang trainee. Iyon ang nagniningning na muling pagkabuhay ng pag-asa ng bagong era at military spirit na hinding-hindi masisira. Ngumiti si General Reyes ng may pride at bumulong. Magaling, Jaime. Ang anak mo ay naging ipinagmamalaking anak nating lahat. Ang malamig na dilim ay tuluyan ng nawala, at ang nakakasilaw na sikat ng araw ng umaga ay mainit na nagliwanag sa parade ground at sa mukha ng mga batang tigre na siyang mamumuno sa bagong era. Ang pangako ng isang ama ay natupad sa pinakadakila at pinakamalakas na paraan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang legacy ng tigre ay nagsimulang magliyab ng mas nagniningning sa pamamagitan ng Baby Tigre. Ang kwento ni Luisa Hizon ay lagpas na sa personal na paghihiganti. Ito ay nagpapatunay na may flame of honor na hinding-hindi mamamatay, kahit sa gitna ng dilim ng isang bulok na organisasyon. Ito ay maaaring totoo rin sa society na ginagalawan natin. Minsan, sa harap ng anomaly at injustice ng isang malaking organisasyon, ang boses ng isang individual ay tila napakaliit at walang lakas. Ngunit ipinakita ni Luisa Hizon, ang hindi masisirang willpower ng isang tao para sa katotohanan ay maaaring maging pinakamalakas na armas na makasisira sa malaking bato. May karanasan ba kayo sa paglaban sa isang malaking injustice sa sarili ninyong paraan?
Ano ang honor at justice na sinubukan ninyong protektahan sa gitna ng korupsyon at pagbagsak ng isang organisasyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Mayroon ba talagang sapat na lakas ang liwanag ng honor para liwanagan ang mundo mula sa dilim ng pagbagsak? Ang bawat opinyon ninyo ay isang mahalagang lamp para makagawa ng mas mabuting mundo.